Magandang araw po sa lahat ng ating mga tapat at kahangahangang listeners. Isang malaking karangalan po ang makasama kayo sa pagbubukas sa isang kwentong puno ng nagbabagang emosyon, mga nakatagong lihim at pag-ibig na susubukin ng tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. Ihanda ang inyong mga puso dahil magsisimula na ang ating kwento. 20 taon na nakalipas, isang marangyang pamilya ang tuluyang nagkaatasan dahil sa bagsik ng kataksilan. Ang pundasyon ng katatagan gumuho ng traidore ng sariling kapatid, ang ama ng tahanan, na naging sanhi ng agarang pagkalugi ng kanilang malalaking negosyo. Sa gitna ng matitinding sigawan, luha at paninisi, nagpasya ang mag-asawa na tapusin ang lahat. Isang bayaman at kapakapangyarihang negosyante ang sumaklolo sa ina, isang tulong na may kalakip na kondisyon. Hindi kayang iwan ng ina ang kanyang dugot laman, ngunit hindi rin niya kayang buhayin ng ama ang dalawang sanggol sa gitna ng kanyang paghihikahos. Doon, nagkasundo sila sa isang malupit na kasunduan, paghihiwalayin ang magkambal. Ang isa, sasama sa marangyang buhay sa Manila, habang isa'y maiiwan sa payak at tahimik na pamumuhay sa probinsya. Mula noon, ang katotohanan ay binaon sa limot at ang dalawang batang magkamukhay lumaki sa magkaibang mundo, walang kamalay-malay sa pagkakaroon ng bawat isa. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay isang sikat na 5-belyang hotel sa lungsod na pupuno ng ingay ng mga mamahaling baso, maririwasa at matatalas na tawanan ng matataas sa lipunan. At ang nakasisilaw na kislap ng mga kamera. Ito ang kasalang yayanig sa buong mundo ng negosyo, ang pag-iisang dibdib ni Lucas Enriquez at Celeste Aragon. Isang perpektong pagsasanib ng dalawang higanteng kumpanya. Si Celeste nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang pribadong silid, suot ang 1 milyong halagang bridal gown na gawa ng isang tanyag na French designer. Ang kanyang mukha walang kapintasan. Isang kilalang fashionista, spoiled at kilabot sa mga elite party sa Maynila. Ngunit sa likod ng makapal na kolorete at mamahaling alahas, may lamat ang kanyang mga mata. Hindi niya pinangarap magpakasal sa isang lalaking hindi naman niya kilala ng lubusan, ngunit wala siyang magagawa. Ang kanyang ina at stepfather ang nag-ayos ng lahat para sa kaligtasan ng kanilang imperyo. Sa kabilang banda, si Lucas Enriquez, ang 31 taong gulang na billionaire CEO na kinatatakutan sa boardroom, ay nakatayo sa dulo ng altar, tuwid ang tayo, blankong ekspresyon. Ang kanyang makisig na pangatawan na binalot ng pasadyang tuksido ay tila isang estatwa ng yelo. Para sa kanya, ang araw na to ay hindi selebrasyon ng pag-ibig. Ito ay isang transaksyon, isang obligasyon sa negosyo na kailangan niyang pirmahan at panindigan. Nang maglakad si Celeste sa aisle, ang lahat ay napasinghap sa kanyang kagandahan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Lucas, walang kislap, walang init, tanging lamig na kayang magpanigas sa buong paligid. Ang pagpapalita ng mga sumpa sa harap ng pari, parang isang maayos na script na binasa ng dalawang mahuhusay na aktor. Walang buhay, walang kaluluwa. Matapos sa nakakapagod na reception, ang bagong kasal ay dinala sa nagtataasang tarangkahan ng mansyon ng mga Enriquez. Ang mansyon tila isang palasyo, ngunit napakatahimik at napakalungkot. Pumasok si Celeste sa malawak na master's bedroom. Ang kanyang mga mamahaling takong ay lumikha ng tunog sa makintab na sahig. Pagod na pagod niyang inihagis ang kanyang mamahaling silver clutch bag sa kama. Di pa siya nakakapagpalit ng damit nang bumukas ang pinto at pumasok si Lucas. Seryoso ang mukha nito, hawak ang isang makapal na folder. Di man lang to tumingin sa mukha ng kanyang bagong asawa, sa halip nilapag itong folder sa ibabaw ng glass table sa gitna ng silid. Pirmahan mo yan. Malamig at baritono ang boses ni Lucas na bumasag sa katahimikan ng gabi. Lumapit sa Celeste, nakataas ang kilay habang tinitingnan ng mga dokumento, isang post-nuptial agreement. Huwag kang umasa sa pagmamahal. Asawa lang kita sa papel, Celeste. Huwag mong pakialaman ang buhay ko at hindi ko pakikialaman ng sayo. Mananatili ka sa mansyong to bilang dekorasyon para sa mata ng publiko at ng ating mga pamilya. Nasaktan ang garbo ni Celeste. Sanay siya na hinahabol ng mga lalaki. Sanay siya na nakukuha ang lahat ng atensyon.
Ngunit ang lalaking to, tinuturing lamang siyang isang pirasong papel na walang halaga. Tiningnan niya ng matalim si Lucas, kinuha ang mamahaling panulat at marahas sinulat ang kanyang lagda sa dokumento. "Huwag kang mag-alala, Lucas. Hindi ko rin naman pinapangarap na maging tunay na asawa na isang lalaking gawa sa yelo," sagot ni Celeste, pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Walang sinabi si Lucas. Kinuha niya ang folder, tinalikuran ng kanyang asawa at naglakad palabas ng silid. Dumiretso siya sa kanyang malawak na study room sa kabilang pakpak ng mansyon, kung saan doon niya piniling magpalipas ng gabi sa gitna ng mga tambak na papeles at matatayag na estante ng mga aklat. Walang honeymoon, walang yakap, walang kahit anong init na magpapatunay na sila ay mag-asawa na. Iniwan niya mag-isa sa Celeste sa gitna ng dambuhalang silid na binalot ng karangyaan ngunit salat sa buhay. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng mansyon tila sumasakal sa dalaga. Hindi siya sanay sa gantong uri ng lungkot. Sanay siya sa ingay ng musika sa mga bar, sa sayawan at sa mga kaibigang pumupuri sa kanya. Dahan-dahan niyang hinubad ang mabigat na bridal gown, nagpalit na isang manipis na silk robe. Naglakad siya patungo sa minibar na matatagpuan sa sulok ng silid. Kumuha siya ng isang mamahaling bote ng alak at nagsalin sa isang kristal na baso. Lumapit siya sa dambuhalang bintana na gawa sa salamin kung saan makikita ang malawak na hardin ng mansyon na tayong liwanag ng buwan ang nagbibigay buhay. Tinaas na Celeste ang kanyang baso, sinalubong ang sariling refleksyon sa salamin at mapait na napangiti. Isang malaking lagok ng alak ang kanyang ininom habang ang init nito ay gumuguhit sa kanyang lalamunan. Isang pampamanhid sa katotohanang simula sa gabing ito, siya ay isa na lamang nakakulong na ibon sa isang gintong hawla. Ang bawat araw na lumilipas sa loob ng dambuhalang mansyon ng mga Enriquez, tila isang walang katapusang parusa para kay Celeste. Ang marangyang buhay na dapat sana'y pugad ng isang bagong kasal, mas mukha pang sementeryo ng mga patay na pangarap. Si Lucas, halos hindi niya ito makita. Aalis to ng madaling araw bago pa man siya magising at uuwi ng hating gabi kung kailan tulog na ang buong sambahayan. At kung magkatagpo man ang kanilang mga landas sa malawak na pasilyo, isang malamig na tango at blankong titig lamang ang ibinibigay nito sa kanya. Para kay Lucas, si Celeste ay isang hangin. Isang obligasyon na kailangan tiisin, ngunit di kailangan kausapin. Dahil sa sobrang lungkot, pagkabagot at unti-unting pagkaubos ng kanyang sarili, nagpa siya sa Celeste na bumalik sa kanyang lumang gawi. Isang gabi matapos pa sigurong wala na naman balak umuwi ng maaga si Lucas, nagsuot siya ng isang fitted na esmeraldang cocktail dress. Naglagay ng mapang-akit na pulang lipstick at lumabas. Kailangan niya ng ingay. Kailangan niyang maramdaman na buhay pa siya. Dumiretso siya sa isang eksklusibong underground lounge sa Bonifacio Global City kung saan madalas siya na nagtitipon ng mga mayayaman at sikat. Ang usok, ang amoy na mamahaling pabangong humalo sa alak at ang malamyos ngunit may kurot na tunog ng live music ang sumalubong sa kanya. Umupo si Celeste sa may bar counter, dire-diretsong umorder ng paborito niyang martini at tinuon ng pansin sa entablado. Doon niya ito unang nakita. Isang lalaking may hawak na gitara, nakatayo sa ilalim ng dim light ng stage. Ang kanyang magulong buhok na bahagyang tumatakip sa kanyang mga mata, ang matangos na ilong at ang panga na tila pinunta ng isang henyong artista ay sapat na para agawin ang atensyon ng lahat. Ang pangalan niya ay Tristan Rodriguez. Siya ang lead vocalist at guitarist ng bandang nagtatanghal ng gabing yon. Nang magsimula tong kumanta gamit ng isang malalim, magaspang, ngunit napaka-emosyonal na boses, naramdaman ni Celeste isang kakaibang kuryente na matagal nang nawala sa kanyang sistema. Tila bang bawat titik ng kanta ay sinulat para sa kanya. At ang mas nakakababa, habang kumakanta si Tristan, direkta tong nakatingin sa mga mata ni Celeste. Matapos ang set ng banda, hindi inaasahan ni Celeste na lalapitan siya nito. Umupo si Tristan sa bakanting stool sa tabi niya. May bitbit ng ngiti na kayang magpatunaw ng kahit na sinong babae. Walang kayabangan, walang pagpapanggap. Malayong malayo sa mga elitistang lalaki na nakapaligid kay Celeste buong buhay niya.
at lalong malayo sa yelong si Lucas. Mukhang malalim ang iniisip ng magandang binibini sa sulok. Panimula ni Tristan, ang boses ay parang musika sa pandinig ni Celeste. Natawa si Celeste, isang tunay na tawa na matagal na nang hindi nagagawa. Binibini? Masyado namang formal. I'm Celeste, sagot ni Tristan. Tristan, sagot nito, sabay lahat ng kamay na may mga kaluses sa pagtugtog ng gitara. At alam ko, hindi ka lang basta naririto para uminom, Celeste. May lungkot sa mga mata mo na kahit ang pinakamahal na alak ay hindi kayang itago. Ang simpleng pangungusap na yon ay naging susi para magbukas ang puso ni Celeste. Sa mga sumunod na oras, nalimutan niya na siya ay isang Aragon at isang Enriquez. Nakipagkwentuhan siya kay Tristan, tumawa at uminom. Natuklasan niya na si Tristan ay isang malayang kaluluwa na bubuhay para sa musika, walang pakialam sa yaman ng mundo at tanging gitara lang at ang kalsada ang tinuturing na tahanan. Yun ang simula ng isang mapanganib na sekreto. Halos gabi-gabi, palihim na lumalabas si Celeste para makipagkita kay Tristan. Nagpupunta sila sa mga tagong lugar, kumakain ng mga pagkaing hindi man lang matikman ni Celeste noon at naglalakad sa ilalim ng ulan. Sa piling ni Tristan, naramdaman ni Celeste na mahalaga siya, na may nakikinig sa kanya, na may nagmamahal sa kanya hindi dahil sa kanyang apelyido o sa ganda ng kanyang mukha, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Unti-unti, nahulog ang loob ni Celeste sa gwapong musician. Isang gabi habang nakatayo sila sa isang rooftop, tinatanaw ang kumukuditap ng mga ilaw ng syudad. Hinawakan ni Tristan ang kanyang mukha at hinagdan siya. Isang halik na puno ng passion, init at pangako ng kalayaan. Doon na-realize ni Celeste, hindi niya kayang mabuhay sa piling ng isang tuod katulad ni Lucas, habang ang puso niya ay tumitibok para sa iba. Ang sobrang lungkot sa mansyon, napalta ng isang desperadong pagnanais na tumakas. Isang gabi, matapos sa isang matinding pag-aaway nila ng kanyang ina sa telepono na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin bilang asawa ng isang milyonaryo na puno si Celeste, umiiyak siyang tumawag kay Tristan. Tristan, kunin mo ko rito, hindi ko na kaya. Gusto ko nang umalis. Pagsusumamo niya sa pagitan ng mga higbi. Mag-impake ka, Celeste. Sasamahan kita kahit saan mo gustong magtago. Iiwan natin ang mundong to. Walang pag-aalinlangan na sagot ng lalaki. Dali-daling bumalik si Celeste sa mansyon habang wala si Lucas. Pumasok siya sa master's bedroom, ngunit sa halip ng mga mamahaling damit ang kunin, ilang piraso lang ng simpleng kasuotan ang sinilid niya sa isang maliit na duffel bag. Iniwan niya lahat ng alahas, ang mga credit card na binigay ng mga Enriquez at ang kanyang marangyang buhay. Lumapit siya sa glass table kung saan nakapatong pa rin ang kopya ng kanilang post-nuptial agreement. Sa tabi nito, marahas niyang nilapag isang bagong set ng mga papeles, ang signed divorce papers kasama na isang maikling sulat. Lucas, hindi ko kayang maging anino sa bahay na to. Binabalik ko na ang kalayaan mo dahil kukuha na rin ako ng sa akin. Huwag mo na akong hanapin pa, Celeste. Nanginginig ang mga kamay. Binitawan ni Celeste ang panulat. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa dambuhalang silid. Walang luhang pumatak para kay Lucas, kundi luha ng pananabik para sa bagong buhay na naghihintay sa kanya. Patalikod siyang naglakad papalabas. Dumaan sa backdoor ng mansyon kung saan naghihintay na ang lumang kotse ni Tristan. Nang pumasok siya sa loob ng sasakyan, tuluyang tinalikuran ang kasal na simula pa lamang ay wala ng pag-asa nang hindi nalalaman ng malaking bagyong idudulot ng pag-alis sa dalawang pamilya na umaasa sa kanya. Ang maagang sikat ng araw na sumilip sa dambuhalang bintana ng mansyon ng pamilya Aragon sa Forbes Park ay di sapat para maghatid ng init sa marangyang sala. Sa halip, isang nakabibiging katahimikan ang nagkahari na biglang bumasag ng marinig ang isang malakas na kalabog. Si Victoria Aragon, ang ina ni Celeste, ay napaupo sa mamahaling sofa. Sapo ang kanyang dibdib habang ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Sa kanyang harap, nanginginig ang mga kamay ng kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya na nag-abot ng isang balita.
Kagabi pa hindi makontak si Celeste. At mas malala pa, isang tawag mula sa isang insider sa mansyon ng mga Enriquez ang nagkumpirma na nakitang iniwang sulat at signed divorce papers si Celeste sa study room ni Lucas. Hindi ito maaari. Hysterical ang boses ni Victoria. Ang kanyang mamahaling brilyanteng hikaw ay umuga sa tindi ng kanyang panginginig. Napabaliw ng batang yan, nakipagtanan sa isang hampastupang musikero. Pabalik-balik na naman ang lakad ng kanyang asawa. Ang stepfather na Celeste na si Robert, isang kilalang businessman, mabigat ang bawat hakbang nito at ang kanyang muka pulang-pula sa galit at takot. Kapag nalaman to ni Lucas Enriquez, kapag nalaman ng buong board ng mga Enriquez sa tinilikuran ng anak mong kasal, masisira ang merger. Galit na asik ni Robert. Hinampas sa ibabaw ng glass table. Babagsak ang kumpanya natin, Victoria. Utang tayo sa kaliwat kanan at ang kasalang tulangan tayong sumasalo sa pangalan natin sa merkado. Katapusan na natin. Nagpanik na ng husto si Victoria. Alam niya kung gaano kalupit ang mundo ng negosyo. Ang mga Enriquez ay kilala sa pagiging walang awa kapag ang usapan ay tungkol sa tiwala at kontrata. Kapag nalaman ni Lucas na tinakasan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki, hindi lang divorce ang ibibigay nito. Wawasakin nito ang pamilyang Aragon hanggang sa huling sentimo nito. Hanapin niya siya. Ipatrace mong sasakyan ang mga kaibigan lahat. Sigaw ni Victoria sa sekretarya, ngunit alam niya huli na ang lahat. Patay lahat ng telepono ni Celeste. Tila ba naglaho tong parang bula kasama ng lalaking pinili nito. Napahagulhol si Victoria habang si Robert naman napasandal sa pader. Sapo ang noo. Sa gitna ng kanilang desperasyon at tila kawalan ng pag-asa, lumapit si Robert sa isang lumang cabinet kung saan nakatago ang mahalagang dokumento at mga lumang gamit ng pamilya. Naghahanap siya ng kahit anong account o ari-arian na pwede nilang magamit bilang panagot. Ngunit isang lumang kahon na gawa sa kahoy ang aksidente niyang naitumba. Nalaglag ang mga lumang papel, mga sulat at ilang kupas na litrato. Ines na yumuko si Robert para pulutin ang mga to, ngunit natigilan siya sa isang partikular na larawan. Isang lumang Polaroid picture na may petsang 20 taon na ang nakararaan. Sa litrato, may dalawang magkaparehong sanggol na hawak ng isang batang Victoria na dating asawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Robert. Tumingin siya kay Victoria, bitbit ang litrato. Victoria, ano to? Tanong ni Robert. Ang boses ay seryoso at puno ng pagtataka. Sino ang dalawang batang to? Akala ko ba si Celeste lang ang anak mo sa una mong asawa? Napatigil sa pag-iyak si Victoria. Tumingin siya sa hawak na larawan ng asawa at doon ay tuluyang nabuo ng kanyang mukha sa kahihiyan at takot. Ang lihim na pilit niyang ibinaon sa limot sa loob na 2 dekada biglang nabuhay sa oras ng kanilang pinakamalaking krisis. May kambal sa Celeste. Nauutal na pag-amin ni Victoria habang ang mga luhay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Si Claire, nung nalugi ang unang asawa ko, nagkautang-utang kami. Nang piliin kong sumama sa negosyanteng tumulong sa akin noon, hindi namin kayang paghati ng 2 bata ng magkasama dahil sa galit ng dati kong asawa. Nagkasundo kami. Kinuha ko si Celeste at iniwan ko sa kanya si Claire sa probinsya. Hindi ko na sila muling nakita o binalikan dahil yun ang naging kasunduan upang hindi masira ang bago kong buhay. Napatanga si Robert, ngunit sa halip na magalit, isang mapanganib na ideya ang unti-unti na nabuo sa kanyang isipan. Isang ngisi ang sumilip sa kanyang mga labi sa gitna ng matinding krisis. Lumapit siya kay Victoria, hinawakan na magkabilang balikat nito. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito, Victoria? Saan ni Robert? Ang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa. Kung magkamukha sila, walang makakahalata. Walang alam si Lucas Enriquez sa pamilya mo dahil hindi siya interesadong kilalanin kayo. Para sa kanya, mukha lang na Celeste ang mahalaga. Para sa media? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Victoria, bagaman kinakabahan, unti-unti na ring nagdidikit ang mga tuldok sa kanyang utak. Hanapin natin ang kambal na Celeste sa probinsya at ang batang yan ang siyang gaganap magpapanggap at uupo sa pwestong iniwan ng kapatid niya bilang asawa ni Lucas Enriquez.
Ito lang ang tanging paraan para maisalba ang kumpanya natin. Malamig ang simoy ng hangin dito sa San Isidro tuwing madaling araw. Masarap na pakiramdam ang amoy ng basang lupa at dahan-dahan na pag-awit ng mga ibon habang sumisikat ang araw sa likod ng mga bundok. Sanay ako sa gantong buhay, simple, tahimik, puno ng kapayapaan. Pagkagising ko, dumiretso agad ako sa maliit naming kusina para ihanda ang almusal ni tatay. Nagluto ko ng sinangag na maraming bawang, piritong tuyo at ang paborito niyang tortang talong. Claire, anak, napakaaga mo namang nag-abala, bati sa akin ni tatay habang dahan-dahan umuupo sa hapagkainan. Baka sa kanyang mukha ang katandaan at ang hirap ng buhay, pero ang ngiti niya ang palaging nagbibigay sa akin ng lakas. Nako tatay, alam niyo namang paborito ko ipagluto kayo eh. Kumain na po kayo para mainit-init pa. Sagot ko, sabay abot ng kapeng barakon, ako mismo ang nagbayo. Mahal na mahal ko ang tatay ko. Siya lang naging kakampi ko sa buhay mula nung bata pa ako. Sabi niya, iniwan daw kami ng nanay nung sanggol pa ako dahil hindi nito kayang hirap ng buhay ng malugi ang munting negosyo ni tatay dahil sa panloloko ng sarili niyang kapatid. Di ako nagtatanim ng galit sa nanay na hindi ko kailanman nakita. Sapat na sa akin ang pagmamahal na binigay ni tatay at ang pagkalinga ng mga kapitbahay namin sa baryo na madalas kong tulungan sa tuwing may nagkakasakit o nangangailangan ng tagapagluto sa mga handaan. Ngunit ang katahimikan sa umagang yon biglang nabasag na isang mamahaling itim na sasakyan. Isang dambuhalang SUV na makintab ang huminto sa tapat ng aming maliit na bakod. Bihira ang ganong sasakyan dito sa amin, kaya naman agad nag-usisa ang mga kapitbahay. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba ang isang marangyang babaeng balot ng mamahaling alahas at isang lalaking naka-Amerikana. Pagpasok nila sa aming bakuran, halos mabitawan ko ang hawak kong sandok. Ang babaeng nakatayo sa harap ko, mukha siyang matanda pero kapansin-pansin ang pamilyar na hubog ng kanyang mukha. Victoria? Bulong ni tatay. Biglang naitulak ang kanyang upuan at napatayo. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang kanyang mukha ay parang nakakita ng multo. Diosdado, malamig na tagon ng babae, ang nanay ko. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Siya nga, kamukhang-kamukha siya ni Celeste. Doon ko unang nalaman ang pinakamalaking lihim ng buhay ko. Hindi lang pala ako nag-iisa, may kambal ako, si Celeste. Lumaki to sa Karangyaan sa Manila, naging isang sikat na fashionista at kamakailan lang kinasal sa isang bilyonaryo. Perong mas matindi, kaya pala sila narito dahil tinakasan ni Celeste ang kanyang asawa at nanganganib bumagsak ang kanilang kumpanya kapag nalaman ng pamilya ng bilyonaryo ang katotohanan. Gusto kong magpanggap ka bilang kambal mo, Claire? Kailangan mong tumira sa mansyon mga Enriquez at umarting asawa ni Lucas. Diretsa ang sabi ng stepfather kong si Robert. Ano? Nababaliw na ba kayo? Halos sumigaw ako sa gulat. Hindi ko kilala ang mga taong yan at hindi ko magagawang magpanggap na ibang tao, lalo nang maging asawa ng isang lalaking hindi ko naman kilala. Umalis na kayo. Matigas ang naging pagtanggi ko. Humarang din si tatay sa harapan ko, pilit silang pinapalayas. Pinimigay mo ang isa nating anak, Victoria. Huwag mo nang kunin pa ang natitira sa akin. Umalis kayo sa pamamahay ko. Ngunit, sa tindi na matinding sigawan at pagtatalo, isang nakakatakot na tunog ang narinig ko. Napalingon ako kay tatay. Hawak niya ang kanyang dibdib, namumutla, naghahabol ng hininga. Tatay! Sigaw ko, habang dahan-dahan siyang natutumba sa sahig. Agad siyang sinugod sa pinakamalapit na ospital sa bayan gamit ang sasakyan ni na Victoria. Doon gumuho ang mundo ko. Ayon sa doktor, matindi ang naging atake sa puso ni tatay dahil sa matinding stress. Kailangan niya ng agarang operasyon, isang bypass surgery na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang halaga na kahit habang buhay pa akong magtrabaho doon sa bukid at magluto ng mga handaan ay hindi ko naman kikitain. Nakatayo lamang ako sa labas ng ICU, umiiyak, tila pinipiga ang aking puso sa labis na takot na baka maiwan mag-isa sa mundo. Lumapit sa akin si Victoria, may dalang panyo, ngunit walang bakas ng tunay na emosyon ng kanyang mga mata.
Kami na ang magbabayad sa lahat ng gastusin sa ospital, Claire. Ang pinaka mahuhusay na doktor sa Maynila ang siyang mag-aalaga sa tatay mo. Walang hanggang karangyaan ibibigay ko sa kanya basta't pumayag ka sa hiling namin. Bulong niya, tila isang demonyong nag-aalok ng kasunduan. Tumingin ako sa bintana ng ICU kung saan nakahiga si tatay, na paliligiran ng mga tubong nagpapanatili sa kanyang buhay. Para sa lalaking nagbigay sa akin ng lahat, para sa tayong pamilyang meron ako, kahit sarili kong kaluluwa handa akong ipagpalit. Nilingon ko si Victoria, pinunasan ko ang aking mga luha at sa unang pagkakataon nagpatigas ako ng aking boses. Sige, papayag ako. Magpapanggap akong sa Celeste pero siguraduhin ninyong mabubuhay ang tatay ko dahil kapag may nangyaring masama sa kanya, ibubunyag ko lahat sa bilyonaryong sinasabi ninyo. Ang biyahe mula sa lalawigan patungo sa Kalakang, Maynila ay tila isang paglalakbay tungo sa isang ganap na magkaibang dimensyon. Buong magdamag akong binalot ng kaba habang ang mga tanawin ng lunti ang bukid at mga simpleng kabahayan unti-unting napapalitan ng nagtataasang mga gusali, naglalakihang billboard at walang katapusang agos ng mga sasakyan. Suot ko ang isa sa mga mamahaling damit na dinala ni Victoria para sa akin. Isang puting fitted dress na gawa sa mamahaling tela na pakiramdam ko masyadong masikip at di ako makahinga ng maluwag. Ang aking mahabang buhok na madalas nakatali lang sa probinsya, inayos at nilagyan ng mga pampaganda upang mas lalong maging magkamukha ng kay Celeste. Sabi ni Victoria ang tanging kaibahan lang daw namin ng kapatid ko ay pananalita at kilos. Kaya naman bago ko sumabak sa digmaang to, paulit-ulit niyang pinaalala sa akin ang mga dapat kong gawin. Maging suplada, huwag kakausapin ng mga katulong at maging mapangmata. Pero napakahirap para sa isang Claire na lumaki sa baryo na biglang maging isang Celeste. Nang pumasok ang mamahaling sasakyan sa isang eksklusibong subdivision sa Makati at huminto sa harap ng dabuhalang itim na tarangkahan, halos mapatigil ako sa paghinga. Bumukas ang gate, dahan-dahan pumasok ang sasakyan sa isang malawak na sementadong daan na pinaliligiran ng mga napakagandang landscapes na halaman. Sa dulo noon nakatayong isang mansyon na tila ba isang palasyo sa mga napapanood ko sa telebisyon. Kulay puti at charcoal gray ang dingding nito, gawa sa naglalakihang salamin ang mga bintana at may malaking swimming pool sa gilid ng kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito na ang bagong tahanan mo, Claire? O mas magandang sabihin, Celeste. Bulong ng stepfather kong si Robert na kasabay ko sa loob ng sasakyan. Tandaan mo ang kasunduan. Isang maling pagkilos mo lang titigil namin ang suporta sa ospital ng tatay mo. Naparunok ako, maring hinawakan ng aking kamay sa aking kandungan. Alam ko, mahina ngunit matigas kong sagot. Para kay tatay, kakayanin ko to. Bumaba ako ng sasakyan. Bawat hakbang ko gamit ang ilang pulgadang takong, tila isang pagsubok sa aking balanse. Sinalubong ako ng ilang mga kasambahay na nakahilera sa tapat ng dambuhalang pinto ng mansyon. Lahat sila nakayoko, tila ba takot na takot sa presensya ng kanilang donya. Gustuin ko man silang batiin ng may ngiti, naalala ko ang bilin ni Victoria. Si Celeste hindi ngumingiti sa mga katulong, kaya naman pilit kong pinatigas ang aking mukha at naglakad ng diretso papasok sa loob. Ang loob ng mansyon mas nakakahilo. Napakalawak ng sala, may dambuhalang chandelier na kasabit sa mataas na kisame at ang mga muebles ay halatang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang naglalakad ako patungo sa malawak na hagdanan, nakarinig ako ng mabigat na tila may otoridad ng mga hakbang mula sa itaas. Napatingin ako sa itaas ng hagdan. Isang lalaki ang dahan-dahang bumababa. Siya ay matangkad, may malapad na balikat at ang kanyang tindig tila isang haring namamahala sa kanyang kaharian. Suot niya ang isang kulay navy blue na pasadyang suit na nakabukas ang unang dalawang botones ng kanyang puting polo sa loob na nagpapakita ng makisig niyang leeg. Ang kanyang buhok maayos na nakastyle palikod. Ang kanyang ilong ay matangos at ang kanyang panga ay napakatapang ng hubog. Ngunit ang pinakamapanganib sa kanya ay ang kanyang mga mata. Kulay tsokolating napakatalas tumingin. Tila ba kaya nitong basahin ang pinakamalalim mong sekreto sa isang sulyap lamang. Napatitig ako sa kanya. Sa buong buhay ko sa probinsya, wala pa akong nakikita na lalaking ganito kagwapo at kakinang ang aura.
Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko habang pababa siya ng hagdan. Ang gwapo naman. Di ko napigilang mabulong sa aking sarili. Sapat lang para ako lang ang makarinig. Pakiramdam ko uminit ang aking mga pisngi sa tindi ng kanyang presensya. Nang makababa siya, huminto siya sa harapan ko. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang hangin sa paligid namin biglang lumamig. Siya si Lucas Enriquez, ang aking asawa. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang matatalas na mata ay tila ba sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Pakiramdam ko, bigla akong pinagpawisan ng malamig sa takot na baka sa isang sulyap na lamang mabuko niya na hindi ako ang babaeng pinakasalan niya sa papel ilang linggo nang nakalilipas. Lumapit siya ng ilang hakbang, dahilan na pang mapasinghap ako dahil sa amoy ng kanyang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng tabako at wood. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. Bagyang kumunot ang kanyang makapal na kilay at sumipol ang mahina at malamig na hangin sa pagitan ng kanyang mga labi. Ba't parang iba ka ngayon? Baritono at napakalamig ng kanyang boses na nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Halos manigas ako sa aking kinatatayuan. Hinanap ng utak ko lahat ng lakas para sumagot. Pilit ginagaya ang mapagmataas na tono na narinig ko kay Victoria kapag mag-uutos ito. Anong iba ang sinasabi mo? Pagtataray ko, sabay iwas ng tingin at pag-ayos ng aking buhok. Pagod lang ako mula sa biyahe. Kung may sasabihan ka, dalian mo na dahil gusto ko nang magpahinga. Mas lalo pang kumunot ang noo ni Lucas. Tiningnan pa niya ako ng ilang segundo. Tila ba nagtataka kung ba't ang dating asawa niya na madaling mag-hysterical at sumigaw, tila may kakaibang timpi ngayon sa likod ng pilit ng pagtataray. Ngunit dahil wala siyang pakialam sa akin sa simula pa lang, isang malamig na singhal lang ang binitawan niya. Wala akong oras sa mga drama mo, Celeste. Tiyakin mong hindi ka gagawa ng kahit anong gulo na makakarating sa media. May malalaking board meeting bukas at ayokong madungisan ang pangalan ko. Malamig niyang sabi bago ko tinalikuran at naglakad palabas ng mansyon patungo sa kanyang naghihintay na kotse. Nang maramdaman ko ang pag-andar ng kanyang sasakyan palayo, doon ko lang tuluyang naitapon ang hangin na matagal kong pinipigilan sa aking dibdib. Napahawak ako sa digdig, nanginginig ang aking mga tuhod. Ang unang araw ko sa mansyong to nag-umpisa na at alam ko na ang lalaking gawa sa yelo na yon ang magiging pinakamalaking hamon sa aking pagpapanggap. Kinabukasan, maaga pa lang gising na ako. Sanay ang katawan ko sa probinsya na bumabangon kapag tumitilaok na ang mga manok. Kaya kahit 5 tumpok ng mamahaling unan ang nakapaligid sa akin, dambuhalang kama ni Celeste, hindi ko nagawang magtulog-tulugan. Pagkababa ko sa malawak na kusina, nadatnan ko ang mga kasambahay na tila ba natataranta habang nag-aayos ng mga mamahaling plato. Ang kusina nila moderno, puro stainless steel at may mga appliances na hindi ko man lang alam paano sisindihan. Magandang umaga po, Ma'am Celeste. Bati ng isang may edad ng kasambahay, si Aling Maria. Baka sa mukha nito ang takot, marahil sanay na masigawan ni Celeste tuwing umaga. Di ko na natiis ang sarili ko. Ngumiti ako ng bahagya. Magandang umaga din po, Aling Maria. Ako na pong maghahanda ng almusal ngayon. Halos mabitawan ni Aling Maria ang hawak niyang baso. Nandaki ang kanyang mga mata. Ganon din ang 3 pang katulong na nagpupunas ng lamesa. Ano po, ma'am? Kayo po ang magluluto? Pero ayos lang po, manood lang po kayo o tulungan niyo po akong hanapin ng mga sangkap. Magalang kong pilit. Alam ko, labag to sa utos ni Victoria na maging suplada pero hindi ko kayang tumayo lang doon at panoorin silang mahirapan habang ako'y walang ginagawa. Isa pa, ang pagluluto ang tanging bagay na nagpapakita kung sino talaga ako. Hinalungkat ko ang dambuhalang refrigerator. Nakakita ko ng sariwang itlog, bacon, mga imported na kamatis at may isang malaking rice cooker sa sulok. Agad akong kumilos. Nag-init ako ng kawali. Nagbawang para sa gagawin kong sinangag at nag-umpisang mag-isa. Sa loob lang ng ilang minuto, ang buong malawak at modernong kusina ng mga Enriquez na madalas na amoy kape lamang at toaster ay napuno ng nakakatakam na halimuyak ng bawang, pritong bacon at perpektong nilutong omelette na may cheese at mga sariwang gulay. Hindi lang pagluluto ang ginawa ko.
Habang nagpapakulo ako ng tubig para sa kape, napansin kong medyo may alikabok ng mga mamahaling vase sa gilid at medyo magulo ang pagkakaayos ng mga libro sa may maliit na receiving area malapit sa kusina. Kumuha ako ng basahan at dahan-dahan yung pinunasan at inayos. Natural sa akin na mag-asikaso ng bahay. Nung nasa probinsya ako ang nagpapanatili ng linis sa munti naming dampa ni tatay. Habang abala ko sa pagpupunas ng lamesa at pag-aayos ng mga bulaklak, nakarinig ako ng mabibigat na hakbang. Pumasok si Lucas sa dining area. Nakasuot siya ng kanyang kulay abong suit. Plansyadong-plansyado ang polo at may hawak na tablet kung saan binabasa niya ang mga balita sa stock market. Huminto siya nang maramdaman ang kakaibang amoy sa paligid. Tumingin siya sa hapagkainan na puno ng mainit at umuusok pang mga pagkain. Pagkatapos, tumingin siya sa akin na kasalukuyang may hawak na basahan at may suot na apron sa ibabaw ng aking silk na pantulog. Nanigas si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay laging blanco, bahagyang nanlaki sa gulat. Tiningnan niya ang sinangag, tiningnan ang perpektong omelette at muling binalik ang tingin sa aking mukha. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang baritono niyang boses puno ng kalituhan. Nagluto ako ng almusal? Maupo ka na habang mainit pa ang sinangag. Nakangiti kong sabi, sabay hila ng upuan para sa kanya. Nakalimutan ko na naman na dapat pala akong magsungit. Mas lalo pang kumunot ang noo ni Lucas. Hindi siya umupo, bagkos lumapit siya sa akin. Napakalapit na naman na halos maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Tinitigan niya ang aking mga kamay na may kaunting bakas ng mantika at ang apron na suot ko. Simula kailan ka natutong magsaing? Tanong niya, may tono ng hinala at labis na pagtataka sa kanyang tinig. At simula kailan mo natutunan na hawakan ang basahan na yan nang di nagrereklamong masisira ang manicure mo, Celeste? Napanunok ako. Doon ko na-realize ang malaking pagkakamali ko. Si Celeste hindi marunong magluto. Walang alam sa gawaing bahay at hindi hahawak ng basahan. Mabilis kong binitawan ang basahan sa ibabaw ng counter at pilit kong binalik ang maarte at supladang muka na itinuro sa akin. Tinaas kong aking panga at tiningnan siya ng madalim. Ano naman ngayon? Nagising lang akong masama ang gising at naisipan kong subukan ng mga bagay na ginagawa ng mabababang tao para malaman kung gaano kahirap. Pagtataray ko, bagamat sa loob-loob ko, nanginginig na ako sa takot. Bakit? Masama bang magluto? Kung ayaw mong kainin, wag mo. Ipapakain ko na lang sa mga aso sa labas. Tinitigan ako ni Lucas ng matagal. Ang kanyang matalas na mga mata, tila ba sinusubukang butasin ang aking pagkatao upang makita ko nung tinatago ko sa likod ng aking mga salita. May kung anong kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang halo ng pagtataka at kuryosidad. Pagkatapos sa ilang segundong nakabibinging katahimikan, dahan-dahan siyang umupo sa hinila kong upuan. Kumuha siya ng kutsara at tinidor. Sumandok siya ng kaunting sinangag at kumuha ng isang piraso ng omelette. Dahan-dahan niya itong sinubo habang ako naman nakatayo lang sa gilid, halos hindi makahinga habang inaantay ang kanyang reaksyon. Nang manguya niya ang pagkain, napatigil siya sandali. Inasahan ko na baka itapon niya to o baka sabihing masama ang lasa, pero tahimik siyang nagpatuloy sa pagkain. Mas mabilis ang bawat subo niya ngayon kumpara sa dati niyang gawi na tila ba walang gana sa pagkain. Pwede na, malamig niyang sabi. Matapos maubos ang kalahati ng mga plato niya, ngunit alam ko sa tono ng kanyang boses na gustuhan niya ito. Uminom siya ng kape at tumayo para umalis. Pero huwag mo nang uulitin to. Hindi kita pinakasalan para maging katulong lang sa bahay na to. Nang makalabas siya ng pinto, napasandal ako sa pader sa counter at napahawak din sa aking dibdib. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Nalito ko si Lucas ngayon, ngunit alam ko na hindi ako po pwedeng maging kampante. Sa bawat araw na marunong akong magluto at mag-ayos, mas larang lumalapit ang panganib na malaman niya ang totoong sikreto ko. Ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon ng mga Enriquez ay naging isang malaking serye ng kalituhan.
hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa buong sambahayan. Habang lumilipas nga ang oras, mas lalo naging mahirap itago ang katotohanan na ako ay isang simpleng dalaga mula sa San Isidro na walang kaalam-alam sa pamumuhay ng mga bilyonaryo. At dahil doon, sunod-sunod na sakuna at katatawanan ang aking dinala sa buhay ng seryosong si Lucas. Nagsimula ang lahat isang Huwebes ng hapon dahil sa sobrang pagkabagot sa loob ng dambuhalang kwarto. Nagpa siya ako na maglakad-lakad sa malawak na bakuran ng mansyon. Napakaganda ng hardin, puno ng mga imported na bulaklak at may malawak na swimming pool na kulay asul at napakalinaw ng tubig. Habang naglalakad ako, suot ang isa sa mga mamahaling silk na bestido na celeste at ang kanyang tsinelas na may balahibo bigla sumulpot mula sa kung saan ang isang dambuhalang aso. Isang Siberian Husky na pagmamay-ari pala ni Lucas. Hala, sandali lang aso! Bulong ko habang unti-unti umaatras. Sa probinsya, sanay ako sa mga asong askal na pwedeng sitahin na isang malakas na sway. Pero ang asong to'y mukhang di nakakaintindi ng Tagalog. Bigla itong kumahol ng malakas at buong bilis na tumakbo patungo sa direksyon ko. Sa takot na makagat, tuluyan kong nalimutan ang pagiging sopistikada na Celeste. Ay! Tatay, saklolo! Sigaw ko habang nagtatatakbo ko paikot sa pool. Ang aso namin mukhang tuwang-tuwa dahil akala niya nakikipaglaro ako, kaya mas lalo nang itong naghahabol habang kumakahol. Dahil sa haba ng aking bestido at sa dulas ng gilid ng pool, nawalan ako ng balanse. Sa isang iglap, isang malakas na pagbagsak ang narinig sa buong bakuran. Nahulog ako ng diretso sa malalim na bahagi ng swimming pool. Ang problema, hindi ako marunong lumangoy sa malalim. Puro sapa at mababaw na ilog lamang ang meron sa San Isidro. Nagsimula akong makapagkapag sa tubig, sumisigaw ng saklolo at sa bawat pag-ahon ng aking ulo. Sakto naman kauwi lang ni Lucas mula sa isang maagang business meeting. Narinig niya ang kaguluhan kaya patakbo siyang lumabas sa pool area. Nang makita niya akong lumilitaw, mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling gray suit jacket at walang pag-aalinlangan tumalon sa tubig. Naramdaman ko ang isang malakas na braso na dinala ko paitaas. Pagkaahon namin sa gilid ng pool, nakaupo ako sa semento, basang-basa ang buong katawan, habang ang buhok ko'y nakadikit sa aking mukha na parang isang basang sisiyo. Si Lucas naman nakaluhod sa tapat ko. Basang-basa rin ang kanyang puting polo na bumakat sa kanyang matipunong dibdib habang hinahabol ang kanyang hininga. Ano bang pumasok sa isip mo, Celeste? Galit at nag-aalala niyang sigaw habang pinupunasan ng mukha niya. Mababaw lang ang parting niya ng pool at alam ko naman marunong kang lumangoy. Bakit ka nagpapanik na parang ngayon lang nakakita ng tubig? Napatingin ako sa aso na ngayon nakaupo sa tabi ni Lucas habang kinakaway ang buntot nito. Yumuko ako, pilit pinipiga ang dulo ng aking damit at sumagot ng pabulong. Inahabol kasi ako ng dambuhalang lobo na yan eh. Napatitig sa akin si Lucas. Lobo? Si Shadow? Isang taon mo na siyang kasama sa bahay na to at paborito mo siyang bihisan ng mga ribbon tapos ngayon natatakot ka? Napanunok ako. Ibig kong sabihin nagulat lang ako. Mukha siyang lobo ngayon dahil hindi maayos ang gupit ng balahibo niya at isa pa masama ang pakiramdam ko kaya nawalan ako ng koordinasyon pagmamatarong ko. Sabay tayo ng mabilis para pumasok sa loob kahit na ang bawat takbang ko ay nagiiwan ng basang baka sa sahig. Hindi pa natatapos ang kalituhan ng araw na yon. Kinagabihan, habang nasa malawak kaming sala, abala si Lucas sa kanyang laptop habang nakaupo sa sofa. Ako naman nakaupo sa kabilang dulo, nanonood ng telebisyon. Medyo malamig ang aircon kaya't nagpasya ko na lakasan ang volume ng TV para mawala ang nakabibiging katahimikan sa pagitan naming dalawa. Kailangan kong mag-text kay Victoria para magtanong tungkol sa kalagayan ng ospital ni tatay. Kaya naman kinuha kong nasa ibabaw ng glass table na akala ko yung aking mamahaling cellphone. Tinapat ko to sa mukha ko para sa face recognition pero hindi to bumubukas. Pinindot ko ang mga gilid. Itinaas ko sa hangin at binalandra sa tapat ng ilaw.
Bakit ayaw mag-open ito? Nasira na yata ang mamahaling gadget na to. Bulong ko sa aking sarili habang pilit pinipindot ang gitna. Naramdaman kong tumigil si Lucas sa kanyang ginagawa. Dahan-dahang binaba ang kanyang laptop at tinitigan ako. Celeste, tawag niya sa aking pangalan. Ang boses may kakaibang tono na tila ba pinipigil ang isang bagay. Ano? Sagot ko. Medyo inis dahil hindi ko ma-unlock ang hawak ko. Ang hawak mo, remote control ng aircon. Ang cellphone mo na sa bulsa ng road mo. Seryoso niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ko. Tinignan ko ang hawak ko at tama siya. Remote control nga ng aircon ang pilit kong tinataas sa mukha ko para mag-face lock. Sa sobrang hiyang nararamdaman ko, pakiramdam ko, nag-init ang buong mukha ko hanggang sa mga tenga. Alam ko. Sinusubukan ko lang kung gagana ang sensor ng remote sa mukha ko sakaling mawalan ng baterya. Palusot ko na alam kong napakababaw at napakabobong pakinggan. Inaasahan kong magagalit si Lucas o kaya susungitan ako gaya ng dati, ngunit ang sumunod na nangyari ang tuluyang nagpatigil sa mundo ko. Nakarinig ako ng isang mahinang tunog mula sa kanya, isang mahinang tawa. Pagkangat ko ng tingin, nakita ko ang dahan-dahang pagangat ng mga sulok ng kanyang labi. Ang kanyang mga mata na laging puno ng lamig at yelo ay biglang kuminang. Di lang pala mahinang tawa. Tuluyan siyang napangiti at mahihinuha ang isang tunay na halakak na pilit niyang pinipigil sa pamamagitan ng pagtakip ng kanyang kamay sa kanyang bibig. Napatitig ako sa kanya. Napakagwapo niya pala kapag tumatawa. Ang seryoso at nakakatakot niyang aura ay biglang naglaho. Napalitan na isang mukha na isang normal at masayahing lalaki. You are unbelievable, Celeste. Iiling-iling niyang sabi bago muling binalik ang pansin sa kanyang laptop. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi hindi pa rin nawawala. Habang nakatingin sa kanya, naramdaman kong isang mabilis at kakaibang tibok sa aking dibdib. Isang tibok na di dahil sa takot na mabuko, kundi dahil sa unti-unting pagpasok ng isang emosyon na di ko dapat maramdaman para sa asawa ng aking kambal. Ang mga sumunod na linggo sa mansyon ay tila naging isang maselang laro ng taguan ng emosyon. Sa tuwing nakikita kong bahagyang paglambot ng mga mata ni Lucas, mabilis kong pinapaalala sa aking sarili na ang mga ngiting yon ay hindi para sa akin, kundi para sa isang Celeste Aragon na kasalukuyang nagpapakasasa sa kalayaan kasama na ibang lalaki. Ako'y isang anino lamang, isang impostor na nagpapanggap para sa kaligtasan ng aking ama. Ngunit kahit gaano ko pilitin ang aking puso na manatiling manhid, sadyang mapaglaro ang tadhana kapag selos na ang pumasok sa eksena. Nagsimula ang bagyo isang gabi nang magpasya si Lucas na isama ko sa isang marangyang pagtitipon para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng isang malaking bangko. Sabi niya, kailangan ng media makita na maayos ang aming pagsasama para sa katatagan ng kumpanya. Suot ng isang kulay gintong hapit na gown na gawa sa seda, nakakapit ang aking kamay sa matipunong braso ni Lucas habang papasok kami sa naglalakihang bulwagan na isang marangyang hotel. Ang bawat kislap ng kamera tila nagpapabilis ang tibok ng puso ko. Ngunit ang init ng palad ni Lucas na humawak sa aking bewang upang igabay ako sa karamihan ang mas nagdulot ng kakaibang kuryente sa aking buong katawan. Ayos ka lang? Bulong niya. Ang kanyang baritonong boses ay napakalapit sa aking tenga. Marahil naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng aking katawan. Ayos lang, medyo nahihilo lang sa mga ilaw. Mahina akong tugon, pilit na tinataas ang aking panga upang magmukhang sophisticada tulad ng bilin ni Victoria. Ngunit ang munting kapayapaan na iyon ay biglang naglaho ng isang matangkad, maputi at napakagandang babae suot na isang naglalagablab na pulang gown ang lumapit sa aming direksyon. Ang kanyang bawat galaw puno ng karangyaan at ang kanyang mga matay nakatitig ng diretsyo kay Lucas na may halong pagmamayari. Siya si Natalia Montenegro, isang kilalang heiress at ang ex-fiancé ni Lucas bago maayos ang kasal sa pamilya Aragon. Lucas, darling, it's been a while. Malambing na bati ni Natalia sabay alik sa pisngi ni Lucas na hindi man lang nag-atubili. Pagkatapos tumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay sumisiklab sa patagong pang-aasar. Oh, and of course, the lovely Celeste. I heard you've been quiet lately. Ang balita ko nga sa mga kaibigan natin, parang naging bahay kubo ang hilig mo ngayon. Marunong ka na raw mag-asikaso ng bahay. How cliché. Naramdaman ko ang pagpipiga ng aking puso. Hindi dahil natatakot akong mabuko, kundi dahil sa paraan ng pagtingin niya kay Lucas at kung ano man, hindi umiwas si Lucas nang hawakan ni Natalia ang dulo ng kanyang suit. Natalia, please.
We're here for business. Malamig, ngunit walang galit na saway ni Lucas. I know, Lucas, pero naisip ko lang, baka namimiss mo na ang mga gabi natin sa Paris. You know, when we used to talk about the future before all this arranged mergers happened, makahulugang dagdag ni Natalia sabay ngiti ng matamis sa akin na tila ba sinasabing asawa ka lang sa papel, pero kung totoong laman ng puso niya. Di ko alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib ko. May kung anong mainit na likido ang gustong pumatak mula sa aking mga mata. Bakit ganito kasakit? Hindi ko naman asawa si Lucas. Bakit ako nakakaramdam ng ganitong tindi ng selos? Para kung isang estranghero na nakikialam sa buhay ng may buhay. Excuse me? Pilit ngiting sabi ko sabay bawi ng aking kamay mula sa braso ni Lucas. Gusto ko lang magbanyo. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Lucas. Patakbo kong naglakad papalayo sa kanya. Pumasok sa malawak na restroom ng hotel at doon napasandal sa marmol na lababo. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin. Claire, gumising ka. Paalala ko sa sarili ko habang pinapahid ang isang takas na luha. Hindi sa'yo ang lalaking yan. Huwag kang umasa. Lumipas ang ilang araw, matapos ang gabing yon at mas lalo kong naging mailap kay Lucas. Naging tahimik ako sa mansyon. Madalas na nagkukulong sa kwarto o kaya naman abala sa pagtawag sa ospital sa Maynila kung saan kasalukuyang nagpapagaling si tatay matapos ang kanyang matagumpay na operasyon. Dahil sa aking madalas na pag-aalala ang attending physician ni tatay, isang batang doktor na nagngangalang Dr. Ethan Lewis na tubong probinsya rin at naging mabait sa akin, ay nagpa siyang pumunta mismo sa mansyon isang hapon para personal na iabot ang mga huling medical clearance at mga reseta ni tatay. Dahil bawal akong makita sa ospital upang hindi magduda ang mga tao kung ba't ang isang Celeste ay nag-aalaga sa isang matanda. Mula sa probinsya, sa mansyon ko na lang siya pinapunta habang wala si Lucas. Huwag kang mag-alala, Claire. Celeste? Nakangiting sabi ni Dr. Ethan habang nakaupo kami sa may maliit na veranda malapit sa hardin. Maayos ang lagay ng puso ng tatay mo. Malakas ang guardian angel niya at mas lalo siyang nabubuhay dahil alam niyang ligtas ka rito. Sa sobrang tuwa at kumaan ng pakiramdam ko, di ko napigilang hawakan ang kamay ni Dr. Ethan sa ibabaw ng lamesa. Maraming salamat, Ethan. Di mo alam kung gaano kalaking tinik ang naalis sa dibdib ko. Utang ko sa iyong buhay ng tatay ko. Nagkataon namang ang aming mga ngiti at ang pagkakahawa ko sa kamay ng doktor ang unang sumulubong kay Lucas nang maaga tong umuwi mula sa kumpanya. Narinig namin ang isang malakas na kalabog ng pinto ng sasakyan. Pagangat ng aking tingin nakatayo si Lucas sa dulo ng pasilyo patungo sa veranda. Ang kanyang mukha mas madilim pa sa langit bagong isang malakas na bagyo. Ang kanyang mga kamaoy nakakuyom sa kanyang gilid at ang kanyang mga matay nagbabaga sa tindi ng galit na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Sino siya? Ang boses ni Lucas ay parang kulog na galing sa ilalim ng lupa. Napakababa ngunit napakatapang. Agad na napatayo si Dr. Ethan. Ramdam ang bigat ng aura ng bilyonaryong CEO. Mr. Enriquez, ako po si Dr. Ethan Hindi kita tinatanong. Putol ni Lucas, hindi mo lang tinignan ng doktor. Ang kanyang mga mata na natiling nakatusok sa akin. Lumapit siya ng mabilis. Hinawakan ang aking braso ng mahigpit, hindi sapat para saktan ako pero sapat para maramdaman ko ang kanyang pahanginig sa galit. I ask you, Celeste, sinong lalaking to at bakit hawak-hawak mo ang kamay niya sa loob ng pamamahay ko? Lucas, nasasaktan ako. Bawi ko sa braso ko, nagulat sa kanyang biglaang reaksyon. Doktor siya. May pinag-iusapan kaming importante tungkol sa... Napatigil ako. Hindi ko pwedeng sabihin tungkol kay tatay. Tungkol sa isang donasyon na bala kong gawin sa ospital nila? Tumingin si Lucas kay Dr. Ethan na may matatalas na mga mata. Umalis ka na. Bago ko pa ipasara ang ospital na pinagtatrabahuhan mo, banta niya na walang halong biro. Nang mabilis makaalis si Dr. Ethan, naitulak ako ni Lucas dahan-dahan patungo sa pader ng veranda. Kinulong niya ako gamit ang kanyang dalawang kamay na nakatukod sa magkabilang gilid ng aking balikat. Ang kanyang paghingay mabigat at mainit sa aking mukha. Bakit ka nagkakaganyan, Lucas? Sigaw ko, pilit na nagtatapang-tapangan kahit ng puso ko'y nagwawala sa kaba. Wala kang pakialam kung sinong kakausapin ko. Sabi mo sa kontrata walang pakialaman sa buhay. Pwes binabawi ko ng sinabi ko sa kontrata.
Galit na asik ni Lucas. Ayokong nakikita kang ngumingiti sa ibang lalaki, Celeste. Ayokong hinahawakan mo ang kamay ng kahit sinong doktor o musikero. Asawa kita at sa ayaw mo at sa gusto, sa akin ka lang dapat tumitingin. Doon natigilan ako. Ang galit sa kanyang boses ay hindi galit na isang negosyante na nasira ang reputasyon. Ito'y galit na isang lalaking nasasaktan dahil sa matinding selos at sa gitna ng aming pagtatalo, unti-unting nawala ang lamig sa aming pagitan. Napalitan isang mapanganib na tensyon na alam kong babago sa takbo ng aming mga buhay. Matapos ang gabing muntik ng magliyab ang veranda, sa tindi ng galit at selos ni Lucas, tila may nagbago sa hangin sa loob ng mansyon. Ang dating pader ng yelo na nakatayo sa pagitan naming dalawa, unti-unti nang natutunaw at ang pumapalit ay isang uri ng tensyon na nakakakaba, nakakahilo at higit sa lahat nakakatakot para sa isang tulad kong nagpapanggap lamang. Isang Sabado ng umaga, laking gulat ko na makita ko si Lucas pababa ng hagdan na hindi suot ang kanyang nakasanayang business suit. Nakaputing t-shirt lang siya, fitted na denim jeans at sneakers. Mukha siyang mas bata, mas presko at mas lalong nakakagwapo. Mag-ayos ka, may pupuntahan tayo? Maikli ngunit may otoridad niyang utos habang sinusot ang kanyang mamahaling relo. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang nakahawak sa hawakan ng walis. Road trip, just the two of us. At iwan mo ang mga credit card mo, ang designer bags mo at ang mataas at takong mo. Magsuot ka ng komportableng damit. Aniya sabay sulyap sa aking mga paa. Wala akong nagawa kundi sumunod. Nagsuot ako ng simpleng t-shirt, pantalon at rubber shoes na kinuha ko sa pinakadulong bahagi ng walk-in closet ni Celeste. Nang pumasok ako sa garahe, lalo nang laki ang mga mata ko nang makitang di ang dambuhalang SUV o ang marangyang limousine ang gagamitin namin, kundi isang sports car na kulay itim. Ang mas nakakagulat pa, walang driver, si Lucas mismo ang nasa driver's seat. Naging tahimik ang unang bahagi ng biyahe. Palabas kami ng Maynila patungo sa direksyon ng Rizal kung saan unti-unting kumakaunti ang mga gusali at napapalitan ng mga puno at burol. Binuksan ni Lucas ang bintana ng kotse, hinaayaan ng sariwang hangin na pumasok at guluhing bagya ang kanyang buhok. Napatingin ako sa kanya mula sa gilid ng aking mga mata. Ang kanyang panga ay hindi na kasing bato ng dati. Mukha siyang nakahinga ng maluwag palayo sa kanyang kumpanya. Bakit mo naisipang lumabas ngayon? Akala ko ba bawal kang mawala sa boardroom? Basag ko sa katahimikan. Bahagyang ngumiti si Lucas nang di naalis ang tingin sa kalsada. Masyado nang maingay ang syudad at naisip ko, mula nang maikasal tayo, hindi ba kita nakakasama sa isang normal na araw? You've been different, Celeste. Mas gusto kong kasamang bagong ikaw kaysa lumang ikaw na walang inatupag kundi ang mag-shopping. Napakapit ako sa aking seatbelt. Ako to, Lucas. Si Claire ito, hindi si Celeste. Sigaw ng isip ko pero nanatiling nakasara ang aking mga labi. Huminto kami sa isang pribado at tagunitong rest house sa Tanay na pagmamay-ari ng kanyang pamilya ngunit walang nakakaalam na media. Maliit lang to kumpara sa mansyon, gawa sa semento at kahoy at napapaligiran ng malawak na damuhan na tumatanaw sa Sierra Madre. Walang katulong doon, kami lang dalawa. Gutom na ako, ani Lucas pagkapasok namin sa loob. Ang kusina simple pero kumpleto ang gamit. Nagluto ako ng isang araw, ngayon tutulungan kita. Doon nagsimula ang isa pang eksena na hindi ko akalaing mararanasan ko sa isang bilyonaryo. Nagluto kami ng isang magkasama. Bala kong magluto ng simpleng sinangag na baboy dahil medyo malamig ang simoy ng hangin sa bundok. Habang naghiwa ako ng mga gulay, si Lucas naman ang inaasahan kong maghugas ng karne at mag-asikaso ng sabaw. Lucas, hindi ganyan maghiwa ng labanos. Masyadong makapal. Saway ko sa kanya nang makita kong parang panggatong ang laki ng hiwa niya. I am a CEO, Celeste. I cut deals, not radishes. Pagmamatarong niya, pero may biro sa kanyang boses. Natawa ako ng malakas at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang malalaking kamay mula sa likod upang gabayan ng kutsilyo. Eto, ganito na lang, manipis para madaling lumambot. Napatigil si Lucas sa paggalaw. Naramdaman ko ang paghinto ng kanyang paghinga at doon ko lang na-realize kung gaano kadikit ang katawan ko sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nakakapit ang kanyang kamay sa aking bewang, ang aming mga mukha'y pulgada na lamang ang pagitan.
Ang amoy ng luya at sibuyas ay humalo sa amoy ng panlalaking pabango. "You smell like home," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay naging malalim at puno ng emosyon. Bago pa man ako makasagot, isang biglang tunog ng kulog ang narinig sa labas. Kasunod ang biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Sabay kaming napatingin sa bintana. Ang ulan ay tila isang dambuhalang pader na nagkulong sa aming dalawa sa loob ng maliit na rest house. Dahil sa lakas ng bagyo, biglang namatay ang mga ilaw. "Brown out. Stay here. Kukuha lang ako ng kandila sa library," ani Lucas, dahan-dahang binitawan ng aking bewang. Sumunod ako sa kanya tungo sa maliit na library ng rest house na napaliligiran ng mga lumang libro at may malawak na glass window kung saan kitang-kita ang hampas ng ulan. Gamit ang liwanag ng isang pirasong kandila na tinayo niya sa gitna ng isang kahoy na lamesa, ang buong silid na balot na isang madilim ngunit napaka-romantikong gintong liwanag. Naupo kami sa sahig, nakasandal sa dambuhalang estante ng mga aklat. Ang lamig ng ulan sa labas ay kabaligtaran ng init na namumuo sa loob ng silid. Niyakap ko ang aking mga tuhod dahil sa lamig ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Naramdaman ko ang paglapit ni Lucas. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at dahan-dahan na isinalalay ang aking mga balikat. Hindi siya lumayo. Sa halip, umupo siya sa tabi ko at tinayaan kong isandal ang aking ulo sa kanyang matitipudong balikat. Nung una kitang makita sa altar, akala ko habang buhay akong magiging miserable sa kasalang ito. Mahinang simula ni Lucas. Ang kanyang boses ay sumasabay sa tunog ng patak ng ulan sa bubong. Pero sa mga nakaraang linggo, hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa akin, Celeste. You made me feel alive. Ang pagiging simple mo, ang pag-aalaga mo. Nahuhulog ako sa iyo ng higit pa sa inaasahan ko. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo na sumasaksak sa konsensya ko, pero kasabay nun ang isang matinding tamis na nagpapalunod sa aking puso. Mahal ko na siya, hindi ko na maitatwa. Mahal ko na ang asawa ng kakambal ko. Inangat ko ang aking mukha para tingnan siya. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, nakita ko ang pagkauhaw sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, lumapit ang kanyang mukha sa akin. Hinawakan ng kanyang mainit na palad ang aking pisngi. Hinahaplos ang aking balat na may pambihirang pag-iingat. Tila ba natatakot na baka maglaho ako kung biglaan ang kanyang galaw. At doon, sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ingay ng ulan, tuluyan kaming naghalikan. Isang halik na nagsimula sa banayad at dahan-dahang pagtikim hanggang maging isang malalim, mapusok at puno ng pananabik na halikan. Nalasahan ko ang tamis ng kanyang mga labi. Ang bawat paggalaw ng kanyang bibig ay naghahatid ng init na nagpapatunaw sa lahat ng aking takot at pag-aalinlangan. Pinasok ko ang aking mga daliri sa kanyang buhok, pilit siyang nilalapit sa akin, habang kanyang kabilang kamay naman ay humawak sa aking batok upang mas lalong palalimin ang halik. Sa sandaling yon, nakalimutan ko ang aking pangalan. Nakalimutan ko na ako si Claire. Ang tanging alam ko lang ay mahal ko ang lalaking humahalik sa akin ngayon. Kahit na alam kong ang bukas ay maaaring magdala ng katapusan sa lahat. Ang pagbabalik namin sa Maynila matapos ang road trip sa Tanay ay tila naging mitsa upang tuluyang magbago ang turingan namin sa isa't isa. Hindi na kami ang mag-asawang estranghero na nag-iiwasan sa pasilyo ng mansyon. Sa bawat pagkakataon, may mga patagong sulyap, mga haplos sa kamay sa tuwing mag-aabot ng kape at mga ngiting kamilang dalawa ang nakakaunawa. Ngunit sa likod ng bawat matatamis na sandali, ang konsensya ko, unti-unti akong kinakain ng buhay. Alam ko, bawat pagkabog ng puso ni Lucas para sa akin ay hiram lamang. Isang linggo matapos ang naganap na rest house, isang malaking emergency ang dumating sa kumpanya ng mga Enriquez. May isang mahalagang international hotel merger na gaganapin sa Cebu at bilang CEO, kailangan nandun si Lucas para sa pirmahan ng kontrata at sa engrandeng gala gabi. "Isasama kita, Celeste?" Seryosong sabi ni Lucas isang gabi habang nag-e-empake kami. Ang mga foreign investors gustong makita ang asawa ng kanilang mga partner. Isa pa, ayokong maiwan ka ritong mag-isa. Gusto kitang makasama. Hindi ako nakapagtanggi. Sa isang iglap, natagpuan ko ang aking sarili sa loob na isang pribadong eroplano patungong Cebu. At pagkarating doon, dinala kami sa isang napakagandang 5-star beach resort sa Mactan.
Ang buong paligid napakarangya. May tanawin ng puting buhangin at asul na dagat. Ngunit pagdating namin sa front desk ng hotel, isang hindi inaasahang problema ang sumalubong sa amin. Dahil sa isang malaking oversight ng kanyang sekretarya at sa dagsa ng mga delegado ng International Convention, nagkaroon ng overbooking ang hotel. I am very sorry, Mr. Enriquez, hinging paumanhin ng natatarantang hotel manager habang nakayoko sa harap ni Lucas. Ang natitira na lamang pong bakanting silid para sa inyo ay ang aming Royal Presidential Suite. Ngunit iisang dambuhalang master's bedroom at isang king-size bed lamang po ang meron dito. Lahat po ng aming mga twin room at iba pang suite fully occupied na. Naramdaman ko ang biglang pag-akyat ng dugo sa aking mga pisngi. Napatingin ako kay Lucas. Sa mansyon sa Maynila, bagamat magkasama kami sa isang bahay, magkahiwalay ang aming silid. Ako sa master's bedroom at siya sa kanyang study room. Ngayon, napilitan kaming magsama sa isang hotel room, sa isang kama. It's fine, we'll take it. Malamig, ngunit may pinal na tono na sagot ni Lucas, sabay kuha ng 2 electronic keycard. Nang makapasok kami sa Royal Presidential Suite, halos maluha ako sa karangyaan. Mas malawak pa to sa 3 palapag na bahay sa probinsya. May sarili tong jacuzzi sa balkonahe na nakaharap sa dagat, isang malawak na sala at sa gitna ng silid ay ang dambuhalang kama na binalot ng kulay gintong Egyptian cotton sheets at napapaligiran ng mga translucent na kortina. Naging abala si Lucas sa unang bahagi ng gabi dahil sa kanyang business dinner kasama mga banyagang mamumuhunan. Ako naman na natili lang sa suite, nakaupo sa may balkonahe habang pinakikinggan ang hampas ng mga alon at pinanonood ang mga bituin. Nagpalit ako ng isang manipis na silk nightgown na kulay champagne. Ang buhok ko'y malayang nakalubay sa aking mga balikat. Hating gabi na nang bumukas ang pinto ng suite at pumasok si Lucas. Baka sa kanyang muka ang labis na pagod mula sa mahabang pakikipagnegosasyon. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, tila ba napawi lahat ng hapos sa kanyang katawan. Hinubad niya ang kanyang suit jacket, maluwag na tinanggal ang kanyang korbata at binuksan ang unang 3 butones ng kanyang polo. Masyadong matigas ang ulo ng mga investors na yon. Pabalinto lang sabi ni Lucas habang lumalapit sa akin sa balkonahe. Huminto siya sa likod ko at dahan-dahan pinatong ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Marahang pinipiga ang mga ito upang alisin ang aking paninigas. Gusto mo ba ng maiinom? Tutulungan kitang mag-asikaso. Mahina akong alok, dahan-dahan na humarap sa kanya. Tinitigan ako ni Lucas sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at ang mga lampshade sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Wala nang pagod kung hindi isang nag-aalab na pagnanasa at malalim na pagmamahal na hindi niya na kayang itago. Hindi alak ang kailangan ko, Celeste, bulong niya. Ang kanyang boses naging mas malalim at paos. Inawakan niyang aking bewang at dahan-dahan hinila ko papasok sa loob ng silid, palapit sa dambuhalang kama. Ang bawat hakbang namin tila ba isang ritual ng pagsuko. Sa pagkakataong ito walang kontrata, walang mga papel, at walang pamilyang nagdidikta. Dito sa silid na ito, sa gabing ito, tuluyan kaming naging tunay na mag-asawa. Dahan-dahan akong inihiga ni Lucas sa ibabaw ng malambot na kama. Sumunod siya sa itaas ko. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay naghatid na matinding init na nagpabilis ng aking paghinga. Hinawakan niyang aking mukha gamit ang kanyang 2 palad. Tinitigan ang aking mga mata na tila ba humihingi ng pahintulot. Ang aking marahang pagtango ang naging huling hudyat. Hinagkan niya ako, isang halik na nagsimula sa banayad na pagmamahal, ngunit mabilis na naging mapusok, mainit at puno ng nag-uumapaw na passion. Bawat dampi ng kanyang mga labi sa aking leeg at balikat ay nagdudugtot ng kilabot. Ang bawat dampi ng kanyang mga labi ay matinding panginginig sa aking buong katawan. Hinubad niya ang kanyang natitirang kasuotan, ganun din ang ginawa niya sa aking manipis na silk nightgown. Hinahayaan ang aming mga balat na maglapat nang walang anumang harang. Ang gabi ay napuno ng mga mahihina at mapusok na revolusyon ng pag-ibig. Sa bawat haplos ng kanyang malalaking palad sa aking bewang at hita, sa bawat malalalim at marahas na paghinga na pinagsaluhan namin sa ilalim ng mga kumot, naramdaman ko ang kabuuan ng kanyang pagkatao.
Binigay ko ang aking sarili sa kanya ng buong buo, hindi bilang isang dekorasyon, kundi bilang si Celeste, kundi bilang ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang dambuhalang kama ng mga Enriquez sa Cebu ang naging saksi sa aming tuluyang pag-iisa bilang tunay na mag-asawa sa laman at sa puso. Habang ang tunog ng dagat sa labas ay sumasabay sa maindayog at nag-aapoy naming pag-iibigan hanggang sumikat ang unang liwanag ng umaga. Ang pagbabalik namin sa Maynila mula sa Cebu, binalot na isang kakaibang tamis na akala ko wala ng katapusan. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang daan pabalik sa mansyon, di binitawan ni Lucas ang aking kamay. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak. Bawat daliri namin magkasiklop habang paulit-ulit niyang dinidikit ang aking mga palad sa kanyang mga labi upang mag-iwan ng banayad na halik. Pakiramdam ko sa kauna-unahang pagkakataon ng aking buhay, natagpuan ko ang aking langit. Ngunit habang papalapit kami sa dambuhalang itim na tarangkahan ng mansyon ng mga Enriquez, ang kaunting takot na pilit kong tinatago sa kaibuturan ng aking puso ay nagsimulang gisingin ang aking konsensya. Ang bawat halik, ang bawat haplos at ang bawat salita ng pagmamahal na ipinagkalob sa akin ni Lucas kagabi ay nakalaan sa pangalang Celeste. Paano kung malaman niyang totoo? Paano kung matuklasan ng bilyonaryong CEO ng babaeng binalot niya ng pag-ibig sa Cebu ay isang impostor lamang? Pumasok ang sasakyan sa malawak na garahe. Naunang bumaba si Lucas. Mabilis siyang umikot sa aking pinto upang pagbuksan ako. Sinalubong niya ako ng isang matamis na ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong yelo. Gusto ko magpahinga ka muna sa silid natin, Celeste. May tatapusin lang akong ilang pirmahan sa study room. Pagkatapos, sasamahan na kitang magtanghalian. Malambing niyang bilin habang hinahaplos ang aking pisngi. Sige, Lucas, mag-iingat ka? Sagot ko, pilit na binibigyan siya ng isang matamis ng ngiti upang itago ang panginginig ng aking boses. Naglahad siya patungo sa kabilang pakpak ng mansyon habang ako namay dahan-dahang pumasok sa malawak na sala. Napakatahimik ng bahay, ngunit may isang kakaibang pakiramdam na tila ba may nagbago sa paligid. Bago ko pa man maihakbang ang aking mga paa patungo sa engranding hagdanan, nakarinig ako ng isang mahinang kaluskos mula sa dilim ng library area. Dahan-dahan akong lumingon at doon, parang gumuho ang semento sa aking kinatatayuan. Ang aking buong katawan tuluyang nanigas at ang hangin sa aking mga baga ay tila ba hinugot palabas ng magtagpo ang aming mga mata. Isang babae ang nakatayo sa tapat ng estante ng mga aklat. Suot niya ang isang kopas na denim jacket, malaking sunglasses na ngayon dahan-dahan niyang binababa at may bitbit na maliit at luma na duffel bag. Ang kanyang buhok bahagyang magulo. Ang kanyang mukha bakas ang labis na pagod at pangangayayat. Ngunit hindi ang kanyang suot o ang kanyang pagod ang nagpapatigil sa mundo ko, kundi ang kanyang mukha. Ang hugis ng kanyang panga, ang korba ng kanyang mga labi, ang matangos na ilong at ang bawat hibla ng kanyang mukha ay eksaktong refleksyon ng kung anong nakikita ko sa salamin araw-araw. Siyang babaeng nasa kupas na Polaroid picture ng aking pamilya. Siya ang totoong asawa ni Lucas, si Celeste, ang aking kambal. Sino ka? Nanginginig kong bulong, pagamat alam na ng puso ko ang nakakatakot na sagot. Napatitig din sa akin si Celeste. Danlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niyang hawak niyang duffel bag na lumika na isang mahinang kalabog sa sahig. Lumapit siya na isang hakbang, tinitigan ang aking mukha, ang aking suot na mamahaling silk dress at ang brilyanteng singsing sa aking daliri. Ikaw ba ang sinasabi ni Mommy na kapalit ko? Bulong na Celeste. Ang kanyang boses may halong gulat at pagkaramdam ng labis na kakaibang emosyon. Kamukhang kamukha kita. Oh my God! Kaya pala nagawa nila akong palitan ng ganun kadali. Celeste, nanginginig kong sabi habang dahan-dahang umuurong ang aking mga paa sa tindi ng kaba. Bakit ka bumalik? Kala ko ba sumama ka na kay Tristan? Isang mapait na tawa ang binitawan ni Celeste sabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata ng may makapal na mascara. Si Tristan? Iniwan niya ako, Claire. Nung maubos ang konting perang dala ko, nung mapagtanto niyang di ko kayang mabuhay sa isang maliit na apartment at di ako marunong sa mga gawaing bahay, napagod siya sa akin. Nagising na lang ako isang umaga. Wala na siya at ang gitara niya. Wala akong matakbuhan, kaya bumalik ako kay Mommy at doon ko nalaman na dinala ka nila dito para magpanggap na ako.
Bago pa man ako makasagot kay Celeste upang ipaliwanag ang kalagayan ni tatay, nakarinig kami ng mabilis at mabigat na hakbang mula sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng sala mula sa direksyon ng study room. Si Lucas. Celeste, may nakalimutan akong sabihin sa'yo tungkol sa... Napatigil si Lucas sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang kanyang mga salita tuluyan ng naputol. Ang kanyang tablet na hawak, dahan-dahang binaba ang kanyang mga kamay, habang ang kanyang matatalas at matitikas na mata ay dahan-dahang lumapit mula sa akin, patungo sa babaeng nakatayo sa may library. Ang buong mansyon binalot na isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang bawat segundo ay naging isang oras. Nakatayo kami roon, 2 beses, babaeng magkamukhang magkamukha. May parehong hubog ng katawan, parehong mukha, ngunit magkaiba ang suot at magkaiba ang mundong pinanggalingan. Tumingin si Lucas sa akin, pagkatapos ay lumingon kay Celeste. Ang kanyang makapal na kilay unti-unti kumunot sa isang antas ng kalituhan at galit na di ko kailanman nakita sa kanya noon. Ang kanyang panga ay nag-vibrate sa tindi ng kanyang pagngangalit at ang kanyang mga matang kanina lang ay puno ng init ng pag-ibig sa Cebu, biglang binalot na isang napakalamig, napakatindi at napakatapang na puot. What? What is the meaning of this? Ang baritono at napakalakas na boses ni Lucas ay umalingaw-ngaw sa buong dambuhalang sala ng mansyon. Isang tinig na sapat na upang magpayanig sa buong mundo ng mga Aragon at Enriquez. Ang dambuhalang sala ng mansyon ng pamilya Enriquez tila ba naging isang silid hukuman kung saan ang hangin ay naging kasing talim ng kutsilyo. Ang nakabibiging sigaw ni Lucas ay hindi pa rin napapawi sa 4 na sulok ng silid at ang bawat echoed na tunog nito ay tila ba unti-unting pumapatay sa natitira kong lakas. Di nagtagal, sa loob lamang ng 30 minuto, nagmamadaling dumating sina Victoria at Robert. Ang mukha ng aking ina ay puting-puti, habang ang stepfather ko naman pabalik-balik ang sulyap sa amin ni Celeste, nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaayos ang kanyang mamahaling suit. Ang buong katotohanan na pilit naming binaon sa ilalim ng lupa ay kusa ng bumangon upang saksakin kaming lahat. Nakatayo si Lucas sa gitna ng sala, nakakuyom ang mga kamao. Habang kanyang matatalas na matay nakatitig sa pamilya Aragon, ako naman nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang aking sarili. Habang si Celeste nakaupo sa sofa, umiiyak, pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga palad. Ipaliwanag ninyo sa akin to, bago ko tuluyang ipabuwag ang bawat kumpanyang pagmamayari ninyo. Mariin, mababa at napakalamig ng boses ni Lucas. Walang sumisigaw ngayon, ngunit ang bawat salita niya ay parang hampas ng dambuhalang alon ng yelo. Lucas, irog ko, hahayaan ko ipaliwanag ni Mommy. Pilit na sumingit sa Celeste habang tumitingin kay Lucas ng may pagsusumamo. Ngunit isang matalim na tingin lang mula sa lalaki ang nagpatahimik sa kanya. Huwag mo kong matawag-tawag na irog dahil hindi ko alam kung sino sa inyong 2 pinakasalan ko. Asik ni Lucas bago binaling ang paningin kay Victoria. Magsalita ka, Victoria. Sinong babaeng kasama ko sa Cebu? Humakbang palingon si Victoria, lumuluhang humawak sa kanyang dibdib. Lucas, patawarin mo kami. Patawarin mo ang pamilya namin. Ang nakasama mo sa mansong ito sa mga nakaraang buwan, ang nakasama mo sa Cebu hindi si Celeste. Si Claire siya. Ang kambal ni Celeste na lumaki sa probinsya. Doon, tuluyang inamin ng pamilyang lahat. Kinuwento ni Victoria ang paghiwalay ng magkambal 20 taon nang nakakalipas dahil sa pagkalugi ng unang negosyo. Kinuwento niya kung paano nakipagtanan si Celeste kasama ng isang musikero matapos ang kasal at kung paano nila ako pinilit at ginamit ang sakit sa puso ng aking tatay upang magpanggap na si Celeste para lang hindi masira ang business merger ng 2 pamilya. Habang nakikinig si Lucas, nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang kanyang mga matay nanlalaki sa labis na kapuotan at pagkabigo. Ngunit ang pinakamasakit para sa akin ay nang dahan-dahan niyang ilingon ang kanyang tingin sa akin. Ang mga mata niyang laging puno ng init. Ang mga mata niyang tumititig sa akin ng may malalim na pagmamahal sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Cebu ay biglang napalitan ng labis na panditiri, galit at pagkabigo. Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa aking dibdib na makita ang emosyong yon mula sa lalaking minamahal ko. Kaya pala, bulong ni Lucas, ang boses nanginginig sa matinding emosyon habang unti-unting lumalapit sa akin.
Huminto siya sa tapat ko, napakalapit, ngunit pakiramdam ko ay may dambuhalang pader na ang nakatayo sa pagitan naming dalawa. Kaya pala bigla kang natutong magluto. Kaya pala marunong kang maglinis at mag-asikaso ng bahay. Kaya pala natatakot ka sa sariling mong aso at hindi mo alam kung paano gamitin ang remote control. Dahil hindi ikaw sa Celeste. Dahil ikaw ay isang huwad. Lucas, patawarin mo ako. Patawad. Tanging nasambit ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Ang mga luha ko'y tuluyang dumadaloy ng walang tigil. Binuburang natitirang tapang sa aking katawan. Ginawa ko lang yun para sa tatay ko. Kailangan niya ng operasyon, wala akong ibang paraan. At ginamit mong pagkakataong yun para lokohin mo ko? Biglang sumigaw si Lucas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog na bumasag sa akin natitirang pag-asa. Pumasok ka sa bahay ko. Natulog ka sa kama ko, tiniyahan mo akong mahulog sa'yo. Habang buong pagkatao mo isang malaking kasinungalingan, pinagmukha ninyo akong tanga. Ang buong pamilya ninyo, binalot ako sa isang dambuhalang panduloko. Lucas, pakinggan mo muna si Claire. Pilit na lumapit si Victoria, ngunit marahas siyang tinaboy ng kamay ni Lucas. Umalis kayo. Lahat kayo lumabas sa mansyon ko, sigaw ni Lucas, habang ang kanyang dibdib ay naghahabol ng hininga sa tindi ng galit. Ipapahanda ko ang mga abogado ko para sa demanda at pagbuwag ng merger na to. At ikaw, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga matay blanco at puno ng labis na lamig. Wag na wag mo nang hahayaang makita pa kitang muli, Claire. Kahit alam ni Lucas sa kaibuturan ng kanyang puso ng babaeng mahal niya. Ang babaeng nakakuha ng kanyang malamig na puso ay ang simpleng Claire na kasama niya sa mga nakaraang linggo, ang kanyang labis na garbo, ang kanyang takot sa pagtataksil at ang pakiramdam na siya'y niloko ng kanyang pinagkakatiwalaan ang tuluyang naghari sa kanyang buong pagkatao. Tinalikuran niya ako, naglakad tungo sa kanyang study room at marahas na sinara ang pinto. Tinalikuran niya ako, naglakad patungo sa kanyang study room at marahas na isinara ang pinto. Iniwan akong durog, basag at walang kahit anong natitira sa aking puso kundi hapdi na isang pag-ibig na nag-umpisa sa isang kasinungalingan. Ang bawat hakbang ko palabas sa mansyon ng mga Enriquez, tila may kasamang libo-libong tinik na bumabaon sa aking mga paa. Wala akong dalang kahit ano kundi mga lumang damit na suot ko mula sa probinsya at ang malit kong bag na naglalaman ng kaunting barya. Iniwan ko lahat ng mamahaling sutla, mga brilyanteng alahas at ang bawat bakas ng buhay na Celeste. Ngunit ang pinakamasakit na iniwan ko sa loob ng buhalang bahay na yon ay ang aking puso na tuluyang winasak at dinurog ng lalaking akala ko magiging silungan ko mula sa bagyo. Bago ko tuluyang makalabas ng malawak na tarangkahan, muling bumukas ang pinto ng study room at lumabas si Lucas. Umaasa ang tanggong puso ko na baka sakali pigilan niya ako, na baka sakali makita ko ang kaunting lambot sa kanyang mga mata sa nasilayan ko sa Cebu. Ngunit nagkamali ako. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon, hindi ang Lucas na yumakap sa akin sa ilalim ng ulap sa Tanay. Siyang makapangyarihan at walang awang bilyonaryo na nainsulto ang mataas na garbo. Tinitigan niya ako mula itaas ng hagdan, ang mga kamay nasa bulsa ng kanyang pantalon at ang kanyang mukha parang lilok sa matigas na bato. Lahat ng nangyari sa atin, lahat ng pinakita mo, lahat ng haplos, lahat ng gabing pinagsaluhan natin ay isang malaking kasinungalingan, Claire. Malamig at dahan-dahan niyang binitawan ang mga salitang tila babawat isa may talim na sumasaksak sa aking dibdib. Huwag kang umasa na may natitira pa akong respeto sa'yo. Para sa akin, isa ka na lamang murang bersyon ng kapatid mo na ipinasok dito para maging kasangkapan sa pagnanakaw ng tiwala ko. Umalis ka na at hindi ko na gustong marinig pa ang pangalan mo. Hindi ako nakapagsalita. Napakagat na lamang ako sa aking mga labi hanggang malasahan ko ang alat ng sarili kong dugo. Pilit pinipigil ang isang malakas na hagulgol na po pwedeng magbababa lalo sa aking pagkatao. Tinalikuran ko siya ng tuluyan. Naglakad ako sa ilalim ng nagsisimulang pumatak na ambon ng hapon, palayo sa subdivision, palayo sa karangyaan at palayo sa lalaking habang buhay na mag-iiwan ng sugat sa aking kaluluwa. Sumakay ako sa bus pabalik ng San Isidro. Buong biyahe akong nakatitig sa bintana, hinahayaan ng mga luha kong makisabay sa agos ng ulan sa labas. Pagdating ko sa aming maliit at lumang dampa, sinalubong ako ng tahimik at amoy alikabok na sala.
Wala pa si tatay dito dahil kasalukuyan pa siyang nagpapalakas sa isang maliit na apartment malapit sa ospital sa Maynila na binabayaran ng mga Aragon bilang bahagi ng huling kasunduan bago tuluyang maputol ang ugnayan. Mag-isa ako, bagsak ang aking katawan, pagod ang isip, durog ang puso. Humiga ako sa aking lumang papag, binalot ang sarili sa manipis na kumot. At doon ko binuhos lahat ng kagulhol na pinigil ko sa harap ni Lucas at Victoria. Lumipas sa mga araw, unti-unti kong sinusubukan ibalik ang buhay ko. Sa dati, bumalik ako sa pagtatanim ng gulay sa mga bakuran at sa pagtulong sa mga kapitbahay sa pagluluto tuwing may handaan sa baryo at sa pag-aalaga sa aking sarili. Ngunit napansin ko ang isang kakaibang pagbabago sa aking katawan. Sa bawat umagang gigising ako, nakakaramdam ako ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Ang aming simpleng sinangag na bawang na paborito ko noon biglang nagdulot sa akin ng labis na pagkasuka dahil sa tapang ng amoy. Claire, anak, mukhang namumutla ka at laging matamlay nitong mga nakaraang araw. Nag-aalalang puna na isa sa matatandang kapitbahay namin, si Aling Alona, nang makita niya ang napasandal sa puno ng mangga habang hawak ang aking tiyan. Baka naman may sakit ka. Pumunta ka kaya sa bayan at magpatingin ka sa doktor. Dahil sa takot na baka bumalik ang aking panghihina, nagpa siya akong pumunta sa isang maliit na klinika sa bayan. Doon sumailalim ako sa isang pagsusuri. Habang naghihintay ako sa loob ng puting silid, ang kaba sa aking dibdib ay hindi may paliwanag. Nang pumasok ang doktora, may hawak tong ngiti na may halong gulat. Congratulations, Claire. 2 buwan ka ng buntis. Masayang balita ng doktor at base sa ultrasound na ginawa natin, mukhang hindi lang isang aalagaan, kambalang dinadala mo. Napatanga ako sa aking kinaupuan. Dahan-dahang bumaba ang aking mga palad sa aking patagbang tiyan. Kambal. May 2 munting buhay na nabubuo sa loob ko. Mga sanggol na bunga ng isang gabing puno ng nag-aapoy na pag-ibig sa Cebu. Isang gabi kung saan akala ko akin ang buong mundo. Sila ang mga anak ni Lucas, ang mga anak na lalaking nagtataboy sa akin at tumatawag sa akin sa isang malaking kasinungalingan. Napaiyak ako, ngunit sa pagkakataong to walang halang pagsisisi. Pagaman alam kong napakahirap maging isang solong ina sa probinsya at alam kong habang buhay kong makikita ang mga mata ni Lucas sa mga batang to, ang takot ko ay napalitan ng isang matinding lakas. Hindi ko ipapaalam kay Lucas ang tungkol sa mga batang ito. Hindi ko hahayaan tawagin silang huwad o bunga na isang panloloko. Sila ay sa akin lamang. Sila ang magiging bagong buhay ko, ang aking lakas at ang tayong magandang bagay na natira mula sa isang hiram na kasal. Ang mga dahon sa mga puno ng mangga sa San Isidro ay 2 beses nang natuyo at muling sumibol. Lumipas ang 2 taon. 2 taon ng pagpupursige ng mga gabing puyat at ng pagbuhos ng bawat patak ng aking lakas para sa 2 munting anghel na nagpabago sa aking mundo. Sa loob ng maliit, ngunit malinis naming bakuran umaalingaw-ngaw ang malulutong na tawa ng aking mga anak, si Luke at si Leia, isang lalaki at isang babae. Habang pinapanood silang naghahabulan sa damuhan, hindi ko mapigilang mas pasingap sa bawat pagkakataon. 2 taong gulang pa lamang sila, ngunit ang bawat galaw, ang matangos na ilong, ang hubog ng panga at ang matatalas na tsokolating mga mata, saktong kamukha ni Lucas. Para silang mga munting bersyon ng bilyonaryong CEO na naglalakad sa putika ng probinsya. Mama, look, shadow! Sigaw ni Luke, ang maliit na kamay nakaturo sa isang paru-paro. Ang boses may kaunting gasgas tulad ng kanyang ama. Ang ganda, di ba? Huwag niyong hahabulin masyadong malayo, baka madapa kayo. Nakangiti kong paalala habang nag-aayos ng mga tinitinda kong kakanin sa bilao. Sa tulong ng pagluluto at pagbebenta ng mga kakanin, sa tulong ni tatay na ngayon maayos ng kalagayan, nagawa kong buhay ng aking mga anak nang di humihingi ng kahit isang sentimo sa mga Aragon o sa mga Enriquez. Mayaman kami sa pagmamahal at sapat na yon. Ngunit sa kabilang dako ng bansa, sa nagtataasang mga gusali ng Makati, ang buhay ay isang impyerno para kay Lucas Enriquez. Sa loob ng 2 taon, walang gabing natulog si Lucas ng payapa. Ang mansyon na dati tahimik, naging isang dambuhalang libingan ng mga alaala. Sa tuwing papasok sa kusina, naaamoy niyang sinangang na may bawang na luto ni Claire.
Sa tuwing titingnan niya ang swimming pool, nakikita niya isang basang sisiw na takot sa kanyang aso. Sa tuwing hahawakan ng remote control, naalala niya isang dalaga na pilit nag-a-unlock nito gamit ang mukha. Napagtanto ni Lucas ang kanyang malaking pagkakamali, makalipas na ilang buwan mula nang palayasin niya si Claire. Ang galit niya noon ay hindi dahil sa merger o sa panloloko ng mga Aragon, kundi dahil sa takot ng babaeng binigyan niya ng puso ay hindi totoo. Ngunit totoo ang lahat. Ang pag-aalaga, ang mga ngiti, ang pagmamahal sa Cebu, si Claire yon, at si Claire ang mahal niya. Hindi ang papel, kundi ang apelido at hindi ang kasunduan. Hanapin ninyo siya? Ang naging araw-araw na utos ni Lucas sa kanyang mga pinagkakatiwalaang private investigators sa loob ng 2 taon. Huwag kayong titigil hanggang di nyo nagagalugan ng bawat sulok ng bansa. Hanapin ninyo ang asawa ko. Binawag niya ang merger, hinarap ang mga kaso, tuluyang pinuto ng ugnayan sa mga Aragon, ngunit di niya tinigilan ang paghahanap kay Claire. Nag-alok siya ng milyon-milyong gantimpala, nagpadala ng mga tao sa bawat lalawigan hanggang isang hapon, isang lumang medical record mula sa isang maliit na klinika sa bayan ng San Isidro ang nakarating sa kanyang lamesa. Isang record ng panganganak ng isang Claire Monteverde, mga batang kambal, petsa, 20 buwan ang nakakaraan. Nang makita ni Lucas ang dokumento, nanginig ang kanyang mga kamay. Ang puso na 2 taon nang natutulog, biglang umampa sa kanyang dibdib. Di lang si Claire na wala sa kanya, may mga anak siya. Kinabukasan, isang marangyang itim na SUV, ang parehong sasakyan na nagdadala ng kapangyarihan at yaman, ang muling bumabaybay sa mabatong kalsada ng San Isidro. Si Lucas mismo ang nagmamaneho, ang kanyang mga matay nakatitig sa GPS tracker na nagtuturo sa dulo ng baryo. Nagliligpit ako ng mga gamit sa bakuran nang marinig kong ugong na isang dambuhalang sasakyan. Huminto sa tapat ng aming lumang bakod. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang dahan-dahang bumaba. Nabitawan ko ang hawak kong bilao. Ang mga kakanin nagkalat sa lupa, ngunit wala akong pakialam. Si Lucas. Suot ay isang simpleng itim na polo at pantalon, walang business suit, walang mga bodyguard. Ang kanyang mukha ay may kaunting guhit ng pagod at mga mata na tila ba dumaan sa libo-libong bagyo. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang pagkauhaw, ang pagsisisi at ang nag-uumapaw na pag-ibig na matagal kong hindi nasisilayan. Claire, bulong niya? Ang kanyang boses ay nanginginig habang dahan-dahang humahakbang patungo sa aming bakuran. Bago pa man ako makasagot o makatakbo sa loob ng bahay, 2 maliit na binti ang mabilis tumakbo palabas mula sa pinto. Si Luke at si Leia, hawak ang kanilang mga laruan. Huminto ang 2 bata sa tabi ko, pilit ang tatago sa likod ng aking palda habang ang kanilang matatalas at tsokolating mga mata na saktong kamukha ng lalaking nakatayo sa harap namin ay nakatitig sa estranghero. Napatigil si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa akin pagkatapos dahan-dahang binaba ang kanyang tingin sa 2 bata. Nang makita niya ang mukha ni Luke at Leia, ang bilyonaryong CEO na kinatatakutan sa boardroom, ang lalaking gawa sa yelo ay tuluyang napaluhod sa basang lupa ng probinsya. Habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang makisig na mukha. Ang nakabibinging katahimikan sa bakuran ng aming munting tahanan sa San Isidro ay binalot ng init ng katanghalian. Subalit sa aking dibdib may isang dambuhalang bagyo na muling nabuhay. Nakatitig ako sa lalaking nakaluhod sa harapan ko, sa ibabaw ng basang lupa na nagkalat na kakanin mula sa nabitawan kong bilao. Si Lucas Enriquez, ang makapangyarihang bilyonaryo na dati ay hindi man lang madungisan ng mamahaling sapatos, walang pakialam kung mumurahin ang kanyang pantalon. Ang kanyang malalapad na balikat ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nakapako sa 2 munting anghel na nakahawak sa aking palda. Claire, muli, binitawan ni Lucas ang aking pangalan. Ang kanyang boses tuluyang napao sa tindi ng emosyon na nakakasakal sa kanyang lalamunan. 2 taon. 2 taon kitang hinahanap ng walang tigil. Ginalugad ko ang buong bansa dahil hindi ko kayang huminga sa bahay na walang bakas mo. Niyakap ko na mahigpit ang aking magkambal na anak. Pilit nilalayo sila ng bahagya sa kanyang presensya. Bakit ka narito, Lucas? Bakit mo kami binalikan? Ang sabi mo noon isang malaking kasinungalingan na lahat. Sinabihan mo akong isang huwad na bersyon ng kapatid ko. Binaba mo ang pagkatao ko, kaya't bakit narito ka ngayon upang gambalain ang tahimik naming buhay?
Dahan-dahan tumayo si Lucas mula sa pagkakaluhod. Ngunit hindi siya lumapit ng biglaan upang di matakot ang mga bata. Ang kanyang mga matay punong-puno ng nagsusumamong luha. Isang anyo na hindi mo aakalain na makikita sa isang katulad niya. Patawarin mo ko, Claire. Nung gabing nalaman kong katotohanan, naging bulag ako sa galit at sa nasirang garbo ko. Kala ko niloko mo ko pero ang totoo, ang sarili kong niloloko ko. Pag-amin niya, ang kanyang mga palad ay nanginginig sa kanyang gilid. Sa bawat gabing lumipas, matapos kang umalis, doon ko napagtanto na ang lahat ng nararamdaman ko, ang bawat ngiti, ang bawat almusal na niluto mo, ang gabi natin sa Tanay at ang bawat haplos natin sa Cebu ay totoo. Hindi si Celeste ang minahal ko, Claire. Ang puso ko, ikaw ang pinili. Mula sa simula, ikaw lang ang minahal ko, hindi ang pangalang nasa papel. Napatakip ako sa aking bibig habang aking mga luha na 2 taon kong pinigil at inatasan na maging matatag ay tuluyan bumuhos ng walang pigil. Ang hapdi at sakit na iniwan ng kanyang mga huling salita noon sa mansyon tila ba unti-unting natutunaw sa tindi ng kanyang pagsisisi ngayon. Sa gitna ng aming pag-uusap, dahan-dahan bumitaw si Luke mula sa aking palda. Ang munting lalaki na may matatalas na matang tsokolate ay humakbang na ilang beses patungo kay Lucas. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking tila ba nakikita niya sa salamin araw-araw. Tinas niya ang kanyang munting kamay at dinampito sa tuhod ni Lucas na may putik. Daddy? Ang munting boses ni Luke ay gumaralgal, kasunod ng paglapit din ni Leia na nakatingin sa akin at tila ba humihingi ng pahintulot. Mama, is he daddy? Nang marinig ni Lucas ang salitang yon mula sa kanyang mga anak, tuluyan siyang napahagulgol. Mabilis siyang umupo upang pantayan ang taas ng magkambal. Dahan-dahan silang kinabig sa kanyang matipunong dibdib at niyakap na napakahigpit. Kinulong niya ang 2 bata sa kanyang mga bisig, paulit-ulit tinahalikan ng kanilang mga ulo habang binubulong ang mga salitang, "Oo, mga anak, ako ang daddy ninyo. Patawarin ninyo si daddy kung ngayon lang niya ako nahanap." Napatakbo ko patungo sa kanila, tuluyang napaluhod sa damuhan at nakisalo sa kanilang yakap. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw ng San Isidro, ang pader na 2 taon kong itinayo upang protekta ng aking sarili ay ganap ng gumuho. Ang pamilyang akala ko'y hiram ay parandalian lamang, tuluyang nabuo sa tunay na pag-ibig. Nakalipas ng ilang linggo, isang di inaasahang pagbisita ang naganap sa aming probinsya. Isang sasakyan ang huminto sa aming bakod at bumaba roon si Celeste. Ngunit hindi na siya ang maarte, spoiled at mapagmataas na fashionista na nakilala ko noon. Simple lang kanyang kasuotan, walang makapal na kolorete at ang kanyang mga matay may pambihirang kapayapaan. Lumapit siya sa akin habang karga ko si Leia. Yumuko siya, ang kanyang mga kamay nakahawak sa kanyang kandungan. Claire, narito ako para humingi ng tawad. Simula na Celeste. Ang kanyang boses ay malambot at may tunay na pagsisisi. Naging makasarili ako. Tinakasan ko ang responsibilidad ko at hinayaan ko na ikaw ang magdusa sa mga pagkakamali ko. Dahil sa akin nasaktan ka at muntik nang mawasak ang buhay mo. Tanggap ko lahat ng pagkakamali ko at handa akong magbayad basta't mapatawad mo lang ako bilang kapatid mo. Tinitigan ko sa Celeste. Sa likod ng lahat ng nangyari, siya pa rin ang aking dugot laman, ang aking kambal. Inabot ko ang aking bakanteng kamay at hinawakan ng kanyang palad. Pinatatawad na kita, Celeste. Matagal na. Nakangiti kong sagot sa pagitan ng aking mga luha. Bunga ng lahat ng to, natagpuan ko ang pamilya ko at natagpuan ko ang lalaking tunay na nagmamahal sa akin. Wala nang dahilan para magtanim pa ako ng galit. Napaluha si Celeste at mahigpit akong niyakap. Sa tabi namin nandun din sina Victoria at Diosdado, ang aming mga magulang na matapos ang 2 dekada ng matinding hidwaan at pagkakahiwalay ay muling nagkausap at nagkasundo para sa kapayapaan at kapakanan naming magkambal. Ang lamat ng nakaraan tuluyang hinilom ng panahon at pagtanggap. 1 taon na ang mabilis na lumipas. Ang hardin ng mansyon ng mga Enriquez sa Makati ay napupuno na muli ng mariwasang tao, mga palamuti na kulay puti at ginto, at ang nakasisilaw na kislap ng mga ilaw. Subalit sa pagkakataong ito,
Hindi na to isang business merger, hindi to isang transaksyon na nakasulat sa papel at walang kontratang kailangan pirmahan sa study room. Ito ang muling pag-iisang dibdib ni na Lucas at Claire. Nakatayo ako sa dulo ng aisle, suot na isang napakagandang simpleng white gown na ako mismo ang pumili. Sa aking kaliwat kanan naglalakad ang aking magkambal na sina Luke at Leia. May hawak na mga basket ng bulaklak, habang si tatay naman ay buong gitna na nakaalalay sa aking braso. Sa unahan, sa harap ng altar, nakatayo si Lucas. Ang kanyang mga matay nakatitig sa akin, puno ng nag-uumapaw na paghanga, init at pag-ibig na tanging para sa akin lamang. Nang makarating ako sa kanyang tapat, dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay mula sa kay tatay. Humarap kami sa pari at sa harap ng aming mga pamilya, kasama si Celeste na nakangiting nakamasid bilang aking maid of honor ay sabay naming binigkas ang aming mga totoong sumpa. Matapos ang seremonya, habang ang mga bisita ay abala sa pagtanggap ng mga pagkain sa resepsyon, palihim kaming lumabas patungo sa malawak na hardin ng mansyon, kung saan ang liwanag ng buwan ay muling nagbibigay buhay sa paligid. Hawak-hawak ko ang dulo ng aking gown habang ang magkambal naming anak ay masayang naghahabol kay Shadow sa damuhan. Lumapit sa akin si Lucas mula sa likod. Pinatong ang kanyang matitipunong braso sa aking bewang at niyakap ako na napakahigpit sa kanyang dibdib. Dinikit niya ang kanyang labi sa aking tenga at sa isang napakalambing at baritonong boses, bumulong siya. Noon, hiniram lang kita bilang asawa sa papel upang isalba ang isang kumpanya. Pero ngayon, Claire, sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, habang buhay na kitang pipiliin bilang antahing babae na nagmamay-ari ng puso ko. Humarap ako sa kanya, tinaas ko ang aking muka at sinalubong ko ang kanyang mga labi ng isang matamis at malalim at panghabang buhay na halik. Isang halik na nagpapatunay na ang nakaw na puso ay tuluyan ng nakahanap ng kanyang totoong tahanan. Ang kwentong ito ay nag-iiwan sa atin ng aral na ang tunay na pag-ibig at kaligayahan ay hindi kailanman mabibili ng salapi, marangyang apelido o mga kasunduan sa papel. Dahil ang puso ay hindi nakatitingin sa estado ng buhay, kundi sa katapatan at busilak na kalooban ng isang tao. Sa kabila ng mga pagkakamali, kasinungalingan at pagsubok na nagpahiwalay sa kanila, pinatunayan ni na Lucas at Claire na ang tadhana palaging gagawa ng paraan upang pagtagpuin ang mga pusong nakalaan sa isa't isa. Basta tanda tayong magpatawad, magpakumbaba at piliin ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, paglalaan ng oras at pagpapadama ng inyong suporta sa bawat kabanata ng kwentong ito. Naway nagdala to ng inspirasyon at ngiti sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento.